Naglalakad ka sa isang karaniwang bayan sa Amerika at 100 talampakan sa ilalim ng iyong mga paa, may isa pang lungsod. Mga kalsada, tindahan, pati mga tao. Maligayang pagdating sa Amerika na hindi mo pa nakikita. Magsisimula tayo sa bilang 16. Ang Portland, Oregon ay hindi mukhang Wild West. Ngunit noong kalagitnaan ng 18 daans, isa ito sa pinakamapanganib na daungan sa mundo. Ang mga bisitang mandaragat ay umiinom at biglang nawawala. Pabulong na pinag-uusapan ng mga lokal ang mga lalaking dinudruga at palihim na dinadala sa ilalim ng lupa para ibenta sa mga kapitang desperadong maghanap ng tripulante. Oo, parang napaka-dramatiko ng kwento at baka alamat lang ng lungsod. Pero totoo ang mga lagusan na tinatawag na Shanghai Tunnels. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, nag-cruise ang mga ito sa downtown ng Portland papunta sa mga pantalan. Konektado ito sa basement ng lokal na negosyo kaya madali ang paglipat ng gamit. Ginamit din ang mga ito bilang mga lungga ng opyo, inuman at maging mga selda. Ngayon, halos lahat ng lagusan ay selyado na, pero may ilang bar sa lumang Chinatown na may access pa rin. May ilang bisita na nagsasabing naririnig pa rin nila ang mga tunog ng bakal na umaalingaw-ngaw sa mga silid. Mga tubo ba yon? Masyado lang bang buhay ang imahinasyon? O baka naman ito ang hindi pa nalilibing na nakaraan ng Portland? Hindi lahat ng underground na lungsod ay nagsimula bilang lihim. Ang iba ay nabuo nang biglang mawala ang lungsod sa ibabaw. Numerong 11, hindi planado ng Seattle ang underground na lungsod. Nangyari ito dahil sa sunog noong Hunyo 6, 1889, nang matumba ang palayok ng pandikit sa tindahan ng pintura. Pagsapit ng umaga, ang buong business district, 4 na pantalan at mga terminal ng tren ay naging abo na lang na umuusok. Walang namatay at ginawang pagkakataon ng lungsod ang trahedya. Nagtayo ang Seattle ng mas malalaki at mas matitibay na gusali. Pinalitan ng ladrilyo at bato ang kahoy. Dumoble ang populasyon at ang mga kalsada. Itinaas ito ng 30 talampakan para maiwasan ang pagbaha. Pero kahit na tayo na ang bagong lungsod, nanatili pa rin sa dati ang luma. Sa ilalim ng Pioneer Square, nanatiling umiiral ang orihinal na mga kalsada, tindahan at bangketa ng Seattle, perpektong napreserba sa dilim. Sa loob ng maraming taon, patuloy pa rin ginamit ng mga tao ang mga ito. May mga tindahan na nag-operate sa ilalim ng lupa, may mga steam bath na nagbukas, at maging ang mga bahay aliwan ay nanatiling abala. Pagkatapos, nagbago ang lahat. Noong 1907, nagkaroon ng bubonic plague sa Seattle. Nagpanik ang mga pinuno at sinisi ang mga daga. Pinalayas ang mga tao sa ilalim ng lupa, sinarado ang mga lagusan at tinakpan ng laryo ang mga pasukan. Marami ang nakalimot sa mga lagusan hanggang dekada 60 na magsimula ang urban redevelopment, muling natuklasan ang ilalim ng lupa at sinubukang ipasara ng lungsod. Ngunit nabigo sila. Higit 500,000 katao ang pumirma sa petisyon para iligtas ito. Ngayon, may mga underground tour kung saan makikita mo pa rin ang kaunting bahagi ng lumang Seattle, mga kupas na tindahan, mga parang multong kalye, at iba pa. Hindi lang Seattle ang lungsod na napilitang magtayo muli sa ibabaw ng sarili nito. Numero 14, ang Sacramento ay kabaligtaran ng Seattle. Hindi ito nasunog, nalunod ito. Noong taglamig ng 1,861 hanggang 62 na tunaw ng mainit na ulan ang nyebe sa Sierra Madre. Lahat ng tubig na yon ay bumuhos pababa at walang ibang mapuntahan kundi ang Sacramento. Pagkatapos, nangyari ulit at ulit pa. Noong Enero, matindi ang baha kaya napilitan ng gobernador magsagwa ng bangka papunta sa kanyang mansyon at umakyat sa ikalawang palapag. Napagtanto ng mga tao na nasa floodplain ang Sacramento kaya imbes lumikas, itinaas nila ang lungsod. Sa susunod na 15 taon, tinaas ito ng 10-20 talampakan gamit ang malalaking screwjack sa mga gusali. Nilikha ang mga bagong kalsada, ngunit iniwan lang ang mga lumang kalsada at naging underground ng Sacramento ang mga ito. Ginawang mga bar, sugalan at bahay aliwan ang mga lumang basement. Umunlad ang negosyo bago iniwan ng lungsod at nalibing ito. Ngayon, nagpapakita ito kung paano namuhay ang mga tao dati. Sa Sacramento, iniwan ng underground, samantalang sa isang bayan, hindi ito matakasan. Bilang 13, ang Centralia, Pennsylvania ay itinayo sa ibabaw ng karbon. At noong Mayo 1962, ito ay nasunog. Bago ang Memorial Day, nagpasya ang bayan na sunugin ang basura nila bilang tradisyon. Hindi nila alam na nasa ibabaw sila ng mga lumang minahan ng karbon. Di nagtagal, nagliyab ang bahagi ng karbon at lumaki ang apoy. Una, parang kontrolado ng lungsod ang sunog, pero biglang sumingaw ang usok mula sa lupa. Naging nakalaso ng hangin at napuno ng carbon monoxide ang mga basement. Unti-unting umalis ang mga tao habang may ilang residente na nagpilit manatili.
Noong 1983 muntik mamatay ang 12 anyos na batang lalaki nang mahulog sa sinkhole na puno ng lason na gas. Doon natapos ang lahat. Nang himasok ang pamahalaang federal, binili ang bayan sa dolyar, 42 milyon ipinasara, halos lahat ng gusali at inilikas ang mga residente. Dekada ang legal na laban habang patuloy ang apoy sa ilalim ng kalsada. Ngayon, 5 na lang ang natitira roon. Binawi ang zip code ng bayan noong 2002 at inaasahang magpapatuloy pang masunog ang apoy sa loob ng 250 taon pa. Kung gusto mo ng ganitong talakayan sa mapa, mag-subscribe ka dahil naging pang-ilalim ng lupa na talaga ang aking karera. Gayunpaman, hindi lahat ng espasyo sa ilalim ng lupa ay aksidente. Ang iba ay sadyang ginawa para manatiling nakatago. Numero 12. Nang ipatupad ang prohibition sa Los Angeles, hindi natigil ang lungsod. Sa halip, naging lihim lang ito. Sa ilalim ng LA, may 11 milyang lagusan na nag-uugnay sa mga bar, basement at speakeasy. Sa araw, kagalang-galang na negosyo ng piano ang King Eddie's Saloon. Sa gabi, ito'y masiglang tagpuan sa ilalim ng lungsod ng mga anghel. Natapos ang prohibition noong 1933 pero ginagamit pa rin ng mga sikat ang mga lagusan. Sumikat noon ang Hollywood at ang mga kamera. Ginamit ng mga kilalang lugar sa LA ang lagusan para makaiwas ang mga artista sa paparazzi. May lagusan ang Cecil Hotel papunta sa Players Club, paboritong tambayan ni Howard Hughes at iba pang sikat na personalidad. Nagsara ang hotel at naging urban legend ang lagusan hanggang 2012. Nadiskubre ng mga manggagawang nagre-renovate ng gusali ang lagusan. Ngayon, nagiging seryoso na ang mga bagay. Pang-11, kilala ang Boston sa mga alamat ng revolusyon kaya may mga kwento ng lagusan sa ilalim ng lungsod. Mga sundalong gumagalaw sa ilalim ng mga Ingles, si George Washington na palihim na tumatakas. Pero kadalasan ay pinalalaki lang ito. Hindi bagay ang Boston para sa mga lagusan dahil mataas ang water table. Malaking bahagi ng lungsod ay nasa landfill. Kapag malalim ang hukay, lumalambot at nagiging delikado ang lupa. Pero hindi ibig sabihin na walang mga bagay na nakatago sa ilalim. Marami ng pasukan ang selyado kaya tuloy ang mga tsismis tungkol sa ilalim ng Boston. Ang pinakamagandang taguan ay yung hindi mapatunayan. Sa hilaga ng lungsod, naging mahalaga ang mga lagusan noong prohibition. Ginamit ito ng mga bootlegger para magpuslit ng alap at laging nauuna sa mga autoridad. Ngayon, halos sarado na ang lahat ng lagusan dahil sa konstruksyon. Ang natira, hindi na mapuntahan, walang dokumento at madaling gawing kwento. Hindi lang Boston ang may mga tagong bagay sa ilalim. Pang-10, New York, lungsod na hindi natutulog pero maraming nakaabang na sikreto kahit lantad sa lahat. Mahigit 70 taon na ang Waldorf Astoria, ngunit simbolo pa rin ito ng klasikong karangyaan. Pero kahit isa ito sa pinakasikat na gusali sa lungsod, may tinatago itong lihim, Track 61. Bahagi ito ng Riles ng New York na itinayo noong 1900 na raang 10S at konektado sa Grand Central Terminal, ngunit hindi talaga ito para sa mga pasahero. Bahagi ito ng power station na ginawa para magdala ng abo at debris. Sana'y nakalimutan na ito kung hindi sa pagbisita ni Franklin D. Roosevelt noong 1944. Ginamit ito ng presidente para itago ang kanyang mga gamit, hindi ang polyo gaya ng chismis. Pagkatapos, naging alamat ang Track 61 at ginamit pa para sa mga fashion show. Ginamit ito ni Andy Warhol para sa isang party noong 1965. Pagkatapos ng 11, tiningnan ito ng mga opisyal bilang ruta ng pagtakas para sa UN delegates. Pinananatili pa rin itong gumagana ng mga maintenance crew pero mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok dito. Libu-libong tao ang dumadaan sa ibabaw nito araw-araw nang hindi nila namamalayan na nandun pala ito. Hindi lahat ng underground na espasyo ay iligal o nakatago. Ang iba ay talagang dinisenong permanente. Number 9. Hindi lahat ng underground na lungsod ay para sa iligal na gawain. Sinadya ng Kansas City na magtayo sa ilalim ng lupa. Nandun ang pinakamalaking underground na business complex sa buong mundo. 160 talampakan sa ilalim ng mga burol sa hilada ng Ilog, Missouri, makikita ang Subtropolis. Hinukay ng mga developer ang 55 milyong square feet mula sa limestone mine na may 10.5 milyang sementado at may ilaw na kalsada. Pero bakit? Dahil sa matatag na kapaligiran at laging kaaya-ayang temperatura na 65-70 degrees Fahrenheit buong taon, walang masamang panahon, init o buhawi, lumipat dito ang mga bodega. Kasama pati mga manufacturer, opisina at post office. Mahigit 55 kumpanya ang kasalukuyang nag-operate doon. Patunay na hindi laging masama ang pagpunta sa ilalim ng lupa at may mga proyektong underground na hindi negosyo ang layunin.
Number 8, ang Washington DC ay may sikat na palatandaan ng Amerika. Ngunit sa H Street may makitid na eskinita na may natatagong kakaiba. Kung sakaling payagan kang dumaan dito, na bawal naman, hahantong ka sa basement ng White House. Noong digmaang sibil, natakot si General Winfield Scott na baka bumagsak ang kabisera. Pinili niya ang Treasury Building bilang huling depensa dahil matibay, madaling ipagtanggol at nasa ilalim ng lupa. Hindi natuloy ang pag-atake pero nanatili ang ideya. Noong ikalawang digmaang pandigdig, madaling tamaan ng air attack ang White House. Minadaling hukayin ang 761 talampakang lagusan na naguugnay sa basement ng White House at annex ng Treasury. May vault dito na puno ng pagkain, muebles at supply. Ginamit ito ng mga presidente para sa kaligtasan o pag-iwas sa mga protesta laban sa digmaan. Ginamit ng mga tauhan ng presidente ito para palihim ipasok ang kanilang mga kabit pero binago ng Cold War ang lahat. Sa ilalim ng White House, itinayo ang Presidential Emergency Operations Center para mapanatiling gumagana ang pamahalaan ng US matapos ang nuclear strike. Hindi pa rito natatapos ang kwento ng Washington. Numero 7. Maglakbay ng 48 milya pakanluran ng Washington at mararating mo ang Bluemont, Virginia at Area B na opisyal na nagsimula bilang weather station. Kaya ito tinatawag na Mount Weather. Ngayon, ginagamit ito ng FEMA at may malaking underground complex sa ilalim ng bundok. May blast doors, sariling supply ng tubig, emergency power, ospital, mga tirahan at maging krematorium. Inihanda ang pasilidad noong Cuban Missile Crisis. Walang kumpirmadong lagusan mula Mount Weather papuntang Washington. Mahirap maghukay ng palihim ng 50 milya. Gayunpaman, nanatili ang mga tsismis. Hindi lang sa ilalim ng Washington nagtapos ang mga plano. Ang Mount Weather ay para sa pagpapatuloy at ang susunod ay para sa digmaan. Numero 6, noong 1950 sinarap ng US ang isang mabagsik na katotohanan. Maaari hindi makaligtas ang Washington sa isang nuclear na pag-atake. Kaya, isang pangalawang Pentagon ang inukit sa Blue Ridge Mountain sa Pennsylvania. Noong 1953 natapos ang Site R na nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar kung ikukumpara sa halaga ng pera ngayon. May mga planta na kuryente, imbakan ng tubig at pagkain, command room at bar dito. Papalit ito kung masira ang Pentagon. Inilikas si pangalawang Pangulo Dick Cheney doon matapos ang mga pag-atake noong 11 Setyembre, napakalaki ng mga lagusan, kaya nitong maglaman ng ilang 3 palapag na gusali. At hindi natapos ang mga plano ng gobyerno sa Pentagon. Panglima, ang Greenbrier Hotel sa White Sulphur Springs, West Virginia ay bukas na mula pa noong 1913. Dito bumisita ang 28 presidente at ginanap ang mahalagang internasyonal na kumperensya noong ikalawang digmaang pandigdig, kaya naging perpekto ito. Noong Cold War, may backup plan ang Pentagon pero wala ang Kongreso. Kaya noong 1959 nagsimula ang hotel ng bagong proyekto ng konstruksyon. Nakita ng mga bisita ang pinalawak ng mga akomodasyon at tinawag itong West Virginia Wing. Ngunit may nangyayari pa, may isang bagay sa ilalim ng lupa. Project Greek Island, isang napakalaking bunker na itinayo mismo sa ilalim. 12 talampakan ang lapad, 10 talampakan ang taas, 18 pulgada ang kapal, at 25 tonelada ang bigat ng isang blast door. 3 ang kabuuan. May mga pasilidad na kayang kumupkop ng komportable sa 535 miyembro ng Kongreso nang hindi bababa sa 60 araw. Maari silang kumain, matulog, mag-ehersisyo at gumawa ng batas nang walang nakakalam kung nasaan sila. Pinanatiling puno ng supply ang bunker sa loob ng 30 taon ng Cold War pero hindi ito nagamit. Noong 1972, ibinunyag ng Washington Post ang bunker at ilang araw matapos nito, isinara ito. Dati itong atraksyon ng turista pero ngayon ay data center na. May ilang plano na hindi maitago sa ilalim ng mga gusali. Numero 4, gaano karami ang pwedeng dalhin sa katapusan ng mundo? Marami pala dahil may underground na komunidad. At naroon din ang Cheyenne Mountain, isang lungsod sa ilalim ng 2,000 talampakang solidong bato. Itinayo ito mula 1961 hanggang 1966 at dinisenyo para makaligtas sa nuclear strike na 1,000 beses na mas malakas kaysa sa mga bombang inihulog sa Hiroshima at Nagasaki. Sakop nito ang 5.1 ektarya at inukit mula sa 700,000 toneladang granit. Sa loob ay may 15 malalaking gusali na nakapatong sa higanting mga spring hiwalay mula sa mga shockwave. May mga gym, dormitoryo, ospital, imbakan ng tubig at mga command center. Mayroon pang subway na kainan ng sandwich.
May sariling imbakan ng tubig na kaya maglaman ng 1.5 milyong galon. Kayang magsara ang bundok sa nuclear na pag-atake at mag-operate ng mag-isa ng ilang buwan. Pero hindi lahat ng underground na kanlungan ay para sa opisyal. Noong Cuban Missile Crisis, hindi lahat ng silungan ay para sa mambabatas o general. Isang planong nakatuon sa kaligtasan ng mga Amerikano ang Grand Canyon Caverns Underground Suite na kilala rin bilang Grand Canyon Bunker. Gusto ni Pangulong Kennedy na gawing fallout shelter ang Grand Canyon Caverns. Inilipat ang pagkain at tubig, 220 talampakan sa ilalim ng lupa para suportahan ang 2,000 katao. Ngayon, suite na ito sa Grand Canyon Caverns Hotel at nagkakahalaga ng $1,000 kada gabi. Nagbago rin ito sa paglipas ng mga taon. Kumpleto ang suite sa lahat ng kailangan mo. TV, musika, dobleng kama at pati na rin isang aklatan. Nandoon pa rin ang mga supply ng pagkain na iniutos ni JFK. Ang tuyong klima ng kuweba ang nagpapanatiling sariwa ng mga bagay. May isang bahagi sa ilalim ng lupa na hindi nilikha para sa kaligtasan kundi para sa hinaharap. Noong dekada 1970, nag-alala si Gerard B. Henderson, direktor ng Avon, sa kanyang kaligtasan kaya lumipat siya sa ilalim ng lupa. Pagsapit ng 1,178, natapos na ang Las Vegas Underground Mansion, mga 26 na talampakan sa ilalim ng lupa. Gawa ito sa konkreto at bakal. Ang tanging paraan para makapasok ay sa pamamagitan ng mga pintuang mukhang malalaking bato. Sa loob, may 5 kwarto, 6 na banyo, 1 pool, 2 spa, 1 bar, dance floor, sauna at pati na rin 4 na butas na putting green. May piking langit na ginagaya ang araw. Hanggang ngayon, nandun pa rin ang underground na lungga sa ilalim ng isa pang bahay. Binili ng Stacy's Foundation ito sa halagang $1.15 milyong noong 2014 balak daw nilang gawing museo ito. At sa wakas, number 1, may isang underground na lugar sa Amerika na hindi ginawa para sa kaligtasan. Ginawa ito para sa mga ala-ala. Noong 1940, nagkaroon ng ideya si Thornwell Jacobs, presidente ng Oglethorpe University. Dapat itago ng lipunan ang mga yaman nito gaya ng ginawa ng sinaunang Ehipsyo. Sa ilalim ng Phoebe Hearst Hall ng universidad ay may kripta ng sibilisasyon, 20 talampakan ng haba, 10 talampakan ng lapad at taas inukit sa matigas na bato malalim sa granite. Ang mga silid ay selyado, pinatibay at hindi pa nagagalaw. Sa loob, may mga bagay na sumisimbolo sa sibilisasyon noong unang bahagi ng ika-20 siglo, plaka ni R.T. Shaw, plastic na Donald Duck, at mga voice recording ni na FDR at Hitler. Ang kripta ay selyado hanggang taong 8,113 na sinasabing kaparehong layo mula sa panahon ni Jacob gaya ng pinakamaagang kalendaryo. Patunay na habang ang mga Amerikano ay naghuhukay ng mga lagusan para magtago, makatakas at mabuhay, minsan ginagawa rin nila ito para maalala. Salamat sa pagsama ngayon. Kung nagustuhan mo ang video at gusto mo pa ng iba, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit at magkikita tayo muli sa susunod dito sa MapHack. Dekada 1930 na, uso ang mga pila sa tinapay, mga bagyong alikabok at kawalan ng pag-asa. Sa pinakamahirap na bahagi ng Amerika, may lumilitaw na totoong liwanag na parang kapag binuksan ng mga pamilya ang switch, nakakatawag sila ng apoy mula sa mga Diyos. Sa labas, umugong ang mga makina, tinatapos ang trabahong sumisira sa likod ng tao mula pa na matutong maglakad ng tuwid para kan nabubuhay sa hinaharap. Ang sikreto? Isang bagay na hindi tunog himala kundi parang papeles lang, ang Tennessee Valley Authority. Ano nga ba talaga ito? Rebolusyong Industrial at Estados Unidos, perpektong tambalan sa kapitalismo, pag-ibig sa unang tingin. Pagsapit ng 1,870 ang Amerika ay naging pinakamalaking ekonomiyang makapangyarihan sa mundo. Pinatatakbo ito ng langis, bakal at matinding tapang. Oo, may ilang tao na yumaman, as in sobrang yaman. Yung iba, puro uling at 14 na oras na trabaho lang ang napala. Pero gaya ng ibang umuusbong na romansa, may pangatlong gulong, ang kanayunan ng Amerika. Hindi pantay naramdaman sa buong bansa ang rebolusyong industrial. Isang tingin lang sa kanayunan, sabi niya, mamaya na lang, walang mas nakaramdam nito, kundi ang lambak ng Tennessee, ito na yon. Sakop nito ang drainage basin ng Ilog Tennessee mula Kentucky, dumadaan sa Tennessee, Alabama, Georgia, mga Carolina at papasok sa Virginia. Ganda, di ba? Mga ilog, gumugulong na burol, napakaraming tubig. Akala mo paraiso, mali ka. Sa Union County, Tennessee, 1% lang ng mga may-ari ng sakahan ang may indoor plumbing.
Sa buong lambak, 3 lang sa bawat 100 tao ang may kuryente. Ang iba, tinitingnan lang ang kuryente na parang ito ang bersyon ng kripto nung 1930. SAT. Isipin mo ang tech detox pero mas kaunti ang kalinisan. Sa isang industrialisadong Amerika, naiwan ang Tennessee Valley. Patunay na medyo toxic ang pagsasama ng bansa. Maagang naging industrialisado ang Hilaga. Ang Timog, naghihintay pa rin na magsimula ang honeymoon phase. Matagal nang humihina ang ekonomiya ng Timog bago pa bumagsak ang stock market. At hindi lang presyo ng bulak ang bumaba. Parang si Batala mismo ay nag-impake, lumipat sa Hilaga at nag-iwan ng mensahe ng swerte sa ref. Sa Enterprise, Alabama, may monumento, hindi para sa bayani o laban, kundi sa isang insekto, ang ball weevil. Tumawid ang insekto mula Mexico noong 1870 at nilipol ang mga taniman ng bulak sa timog, winasak ang kabuhayan ng mga tao. Isipin mong sobrang sama ng naging karanasan ninyo, kaya nagtayo kayo ng rebulto para sa inyong kaaway. Pero kahit dito, may iniwang huling regalo ang heograpiya. Dumating ang biyaya sa Muscle Shoals, Alabama. Diyan bumababa ang Tennessee River ng 100 at 40 talampakan sa loob lang ng 3 pumilya. Ang lahat ng bumabagsak na tubig na yan ay nangangahulugan ng napakalaking enerhiya na hindi pa nagagamit. Isang natural na hydro jackpot na nandoon lang, naghihintay na mapansin ng kahit sino. Alam ko ang pakiramdam na yan. Kung gusto mo ang mga video, pindutin ang subscribe button dahil tila zoom in lang ang takbo ng buhay ko. Sa kahit anong paraan, noong 1916, napansin na ito ng pamahalaang federal. Binili nila ang lugar, itinayo ang Wilson Dam at pinlanong gamitin ito para magpaandar ng nitrate plant para sa mga pampasabog ng World War I. Napakamakabayan. Maliit na problema, maagang natapos ang digmaan. Noong 1921, isang mapa mula sa General Electric ang lalong nagpasakit ng loob. Pinalaki o pinaliit ang mga estado base sa dami ng taong may kuryente. Parang nilamon ng Washington DC ang mapa, 78% na elektripikado at mukhang napakakumpiyansa. Ang pambansang average, 57%. Sa 108 milyong Amerikano, 62 milyon lang ang may ilaw. Ang natitira ay parang namumuhay sa sepia-toned na Instagram filter. Tapos na ang digmaang sibil, pero gumagana pa rin ang Mason-Dixon line. Halos isang siglo ang lumipas, ang Estados Unidos ay parang nung 1830 pa rin. Pero mas magaganda lang ang sombrero at mas malala ang stock market. Ang kita sa Timog ay nasa mga 60% lang ng pambansang average. Ito ang bersyon ng Great Depression ng ayos lang kami. Binuksan ng Wilson Dam noong 1925 na nagkakahalaga ng $47 milyong mga 600 at $63 milyong sa panahon na yon. Mura-mura na yan. Pareho lang yan ng presyo ng isang family size na karton ng itlog sa 2025 na taranta ang Kongreso. Malaking pera yon, kaya sinubukan nilang ibenta ito. Pumasok na ang mga mamimili. Si Henry Ford ay natalok ng 99 na taong lease para magtayo ng nitrate plant. Unang beses nakita ng rehiyon ang posibleng itsura ng industriya, pero walang estado sa timog ang lumaban para panatilihin ito. Nagmula sa senador ng Nebraska ang pantutulak. Ang nagmalasakit sa lokal na ekonomiya ay 800 milya ang layo. 6 na beses sinubukang kunin ni Senador George W. Norris ang suporta ng pamahalaan para sa Tennessee Valley pero laging tinatanggihan. Sa huli, parang nasisihan na lang siya sa paulit-ulit na pagtanggi. Noong dekada 20, siya ang tamang tao pero nasa maling partido. Abalang Washington sa paglangoy sa Champaign kaya wala silang pakialam sa mga taong lumalangoy sa baha. Nagkaroon ng tagtuyot mula 1,925 hanggang 1,928 kaya namatay ang mga pananim at nagutom ang mga alagang hayop. Pagsapit ng 1,929 ang mga mahirap na puting taga Georgia ay nabubuhay lamang sa halos $200 kada taon na katumbas ng humigit kumulang $3,800 ngayon. At yon ay bago pa dumating ang depresyon. Nang dumating ito, tuluyan nitong winasak ang natitirang pundasyon nila. Noong 1931, bumagsak ang presyo ng bulak sa 5.6 sentimo kada libra, pinakamababa sa mga dekada. Bumagsak ang buong ekonomiya ng Timog sa lupang sinusubukan nitong bungkalin. Komplikado ang Amerika, isang bahagi industrial at ambisyoso, ang isa naman ay patuloy na nangangapa sa dilim. Mas naging halata ang pagkakaiba dahil sa rebolusyong industrial pero hindi pinag-uusapan ang paghihiwalay. Kailangan nilang magkasundo, parang mag-asawang nagtatagal para sa mga anak kahit hindi dapat ganito. Ang Alemanya na binomba, naghihirap at dinadala pa rin ang emosyonal na epekto ng unang digmaang pandaigdig ay may 70% ng sakahan na may kuryente. Ang New Zealand ay umabot ng 60% at dagdag pa sa sama ng loob, nangunguna rin ang Canada.
Noong 1930 ng mga rural na lugar sa Ontario ay mayroon ng kuryente. Ang tanong ay paano ito gagawin sa gitna ng malaking depresyon? Ang panahong iyon ay puno ng paghihirap na mahirap maisip. Kung ikukumpara, parang masamang Lunes lang ang pagbagsak noong 2008 noong 1933, halos 25% ang walang trabaho. Noon, walang TikTok o Instagram na matatakbuhan. Hindi mo rin agad mababago ang sarili bilang depression core influencer dahil abala ka sa pagugutom. Hindi rin pantay ang hirap na nararanasan. Yung 25% ay pambansang average lang at may mga lugar na mas maayos ang kalagayan. Yung iba naman parang sumuko na talaga ang ekonomiya. Matindi ang tinamaan sa Hilaga. Umabot sa 35.7% ang kawalan ng trabaho sa Michigan. Hindi rin nalalayo ang New York at Pennsylvania. Matindi rin pero nakakaraos. Pero sa Timog, mas malala ang sitwasyon. Umabot sa 11% ang kawalan ng trabaho sa Georgia at South Carolina. Magandang balita na yan. Mahirap ng Timog bago pa ang depresyon, lalo na para sa mga itim na taga-Timog. Siyempre, kalahati ng Afrikanong-Amerikano sa bansa ay walang trabaho. Sa ilalim ng Jim Crow sa Timog, hindi lang ito pagbagsak, kundi isang sakunang parang mula sa Biblia. Sa Atlanta, 70% ng itim na manggagawa ang nawala ng trabaho dahil ang dating tinatanggihang mababang trabaho ng mga puti ay biglang kinuha nila. Alam mo na agad kung sino ang unang nakakuha ng mga trabahong iyon. Sa mga unang taon, tila wala ng pag-asa at lumalala ang depresyon. Para sa maraming taga-Timog, lalo na sa Tennessee Valley, pag-angat na ang tumira sa Hooverville kaya marami ang lumipat pa Hilaga para subukan ito. Mas malala roon kaysa ibang bahagi ng Timog. Taon-taon binabaha at 11,000 milyang parisukat ang lumulubog. Nawawala ang topsoil at pananin. 7 milyong eker ng sakahan ang nasira. Taon-taon, 10% ng kagubatan ay natutupok ng apoy. Para bang may galit ang kalikasan sa Timog. Sa Union County, ang kita kada tao ay 44% lang ng pambansang average. 30% ay may malaria. Kung ang depresyon ay isang matinding dagok sa Timog, ang Tennessee Valley ay tinamaan ng direkta sa panga. Pagkatapos, noong 1933, dumating si Franklin D. Roosevelt. Dumating siya na parang eksorsistang pampolitika. Wala pang 2 buwan matapos maupo, pinirma ni FDR ang Tennessee Valley Authority Act na may malalaking pangakong ibalik ang mga sakahan at industriya. Sa kabuuan, kumbinsihin ang mga Amerikano na may kakayahan ang gobyerno sa iba pang bagay bukod sa sirain ang araw ng mga tao. Ang TVA ay matapang, ambisyoso at agad nagkaroon ng mga kaaway. Para sa mga pribadong kumpanya ng kuryente, ang federal na utility ay kalapastanganan. Para sa kanila, kita lang ang kuryente, hindi pag-unlad. Labis silang nagalit sa ideya ng kuryenteng pinapatakbo ng gobyerno na para bang may libreng handaan sa tabi ng kanilang 5-star na restaurant. Dahil sa tradisyon ng mga Amerikano, nagsampa sila ng kaso. Halos parang reflex na lang ito sa puntong ito at hindi maganda ang naging kalagayan para sa TVA. Sa simula, natalo sila sa korte pero nabawi nilang panalo sa apela. Pero Amerika pa rin ito. Laging may kasunod na demanda. Ang sumunod ay isang bagay na hindi karaniwang iniuugnay sa gobyerno, bilis. Karaniwan, inaasahan ng mga tao ang mga pag-aaral, pagdinig at 5 taong plano para sa desisyong inaabot lang ng 1 taon. Walang ganong luho ang TVA. Kahit anong benepisyo nito, dapat gawin agad bago ang baha o petsa ng korte. Nagsimula ito sa pagkuha sa Wilson Dam. Naging unang punong tanggapan ng TVA ito. Isa itong pagpapakita ng lakas, isang paraan para ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Ang Muscle Shoals ang unang lugar na nabigyan ng kuryente mula sa Wilson Dam. Sumunod ang mahigit 100 kalapit-bayan, hindi lang mga bahay ang nagkaroon ng kuryente, binago rin ito ang buhay ng mga tao. Pagkatapos ng taon ng hirap at pagsasaka, sa wakas ay nagawa ng mga tao na makasabay sa ika-20 siglo sa simpleng pag-switch. Alam mo na, yung matagal lang tinatamasa ng iba, Sibilisasyon 2.0, na yon mas kaunti na ang sulo. Ang unang proyekto, isang makintab na bagong dam sa Ilog Clinch. Pinanggalan kay Senador Norris, sinimula ng konstruksyon noong Oktubre 1933. Muling nagkaroon ng marangal at bayad na trabaho para sa mga bayarin. Sa loob ng 1 taon, 9,000 tao ang nasa payroll ng TVA at organisado, di tulad ng karamihan sa mga trabaho noong panahon ng depresyon. Si FDR ay kaalyado ng mga unyon at sumunod dito ang TVA. Pero hindi puro kabayanihan at tagumpay sa hydro ang TVA, hindi natuwa ang mga lokal. Isipin mong dumating ang gobyerno para bahain ang bukirin mo at ilipat ang bahay mo. Mahirap magpasalamat kung biglang naging waterfront property ang tapat ng bahay mo.
Pero walang pantay na oportunidad sa trabaho noong 1930 at 30 wala talaga. Kahit lumipat ang maraming Aprikanong Amerikano mula sa partido ni Lincoln para kay FDR, hindi pa rin siya naging bayani ng karapatang sibil. Kailangan niya ang suporta ng mga demokratang taga-timog para sa New Deal kaya kinailangang makipagkompromiso. Bihira namang makinabang ang mga itim na manggagawa. Karaniwang walis o palalang ang ibinibigay na trabaho sa kanila, hindi blueprint. Mga babae sa construction site? Oo, bihira talaga mangyari yon. Maraming nabago dahil sa depresyon, pero hindi nagbago ang mga papel ng kasarian. Ang babaeng naka-hard hat ay tila katang-isip lang. Hindi pinansin ang alalahanin ng mga katutubong Amerikano na tabunan ng TVA reservoirs ang libingan. Binibigyan pa rin ng kredito ang gobyerno sa muling paglilibing at paglalagay ng bagong lapida. Magandang ginawa mo, lalo't hindi naman sinasadya ang paggawa ng lawa sa lupain ng mga ninuno mo. Hindi rin mura ang Norris Dam. $32.3 milyong noong 1900 at 30 S na katumbas ng humigit kumulang $724 milyong na yon. At may kapalit itong mga buhay. 3,000 pamilya at 5,300 libingan ang inalis, tinawag ng gobyerno itong pagunlad. Pero iba siguro ang tawag dito ng mga nalunod sa tubig. Noong 1935 isa lang sa bawat 10 bukirin sa Amerika ang may kuryente. Dahil 21% ng Amerikano ay nagtatrabaho pa rin sa bukirin, hindi ito maliit na issue. Lumabas ka ng lungsod, iniiwan mo na ang makabagong pamumuhay, parang pagbalik sa nakaraan. Pagsapit ng 1936 gumagana na ang Norris Dam at simula pa lang yon. Sa parehong taon, idineklara ng Korte Suprema na konstitusyonal ang TVA. Dahil sa pahintulot na yon, lumawak ang plano ng ahensya. 9 na dam ang inaprubahan at 16 ang itinayo. Alam ng lahat na mahirap nang huminto kapag nagsimulang magtayo ng dam. Panahon na ngayon para magliwanag ang mga ilaw dahil tinulungan ito ng isa pang proyekto ng New Deal. Ang Rural Electrification Administration, mas bata kay sa TVA at huling dumating, ngunit siya ang nabigyan ng kredito. Ano ang layunin nito? Palawakin ang muscle shows model sa buong Tennessee Valley. Pinakamalagang proyekto ang Fontana Dam. Kung kahanga-hanga sina Wilson at Norris, ang Fontana ay isang halimaw, ang Godzilla ng mga dam, pero mas palakaibigan at hindi ganong radioactive. Sa taas na 480 talampakan, ito pa rin ang pinakamataas na dam sa silangan ng Mississippi. Ang reservoir nitong lawa ng Fontana ay may higit 10,000 acre, pero sa ilalim ng magandang tubig ay may lihim. Tulad ng Norris dati, may nanalo at natalo rin ang Fontana. Naging may nadadamay sa pagunlad. Ilang bayan ang nalunod sa lawa ng Fontana, parang makabagong dakilang baha pero walang arka. Nagawa pa rin ng damang tungkulin nito at napansin ito ng hapon. Noong 1930 binagyo ang mga baybayin, nalubog sa tubig ang bukirin at nagkaroon ng taggutom sa hilagang hapon. Magkaibang kontinente pero parehong problema. Umiikot sa mundo si inang kalikasan. Narating na mga ininyerong Hapones ang Amerika para aralin ang TVA. Noong 1938, nantayo na ang Hapon ng 5 hydroelectric dam sa Ilog Kitakami. Ang dating rehiyong laging binabahan ng sakuna ay naging sentro ng industriyang pandigma ng Hapon. Hindi man nailigtas ang imperyo, hindi mo matatalo ang atomic bomb sa pagpapatayo lang ng mga dam. Mahalaga pa rin ang kempo ng TVA sa ibang dahilan. Hindi lang Amerika ang naapektuhan ng Great Depression, buong mundo. Lalo na ang Alemanya na hirap pa ring bumangon mula sa unang digmaang pandaigdig ay matindering tinamaan. At 2 buwan matapos maupo si FDR, isang ibang klaseng leader ang nagpaandar ng sarili niyang makina. Si Adolf Hitler ay mahilig din sa mga infrastruktura. Mahilig siya sa autobahn at sa usapin ng digmaan. Nang simulan niya ang Blitzkrieg, naging napakalinaw kung gaano na nahuhuli ang Estados Unidos. May pag-asa ang Amerika. Si Adolf may mga tangke. Pero mayroong lihim na sandata. Binago ng murang kuryente mula sa TVA ang isang mahirap na lugar tungo sa isang makinarya ng digmaan. Dahil sa kuryente, dumami ang mga pabrika, maingay, mainit at malamang lumalabag sa ilang batas pangkaligtasan. Biglang naging bahagi ang mga tao ng Tennessee Valley sa arsenal ng demokrasya. Sila ang gumawa ng bakal para sa mga barko, bala at baril. Ang aluminyo para sa mga eroplano ay ginagawa sa mga linya ng asemblea ng bulto-bulto. Ang mga eroplano ay ginawa gamit ang aluminyo mula sa Tennessee Valley. 60% ng elemental na phosphorus sa mga munisyon ng Amerika ay galing dito. Kahanga-hanga at nakakatakot. Malalaman mong matagumpay ka kapag umaasa na ang lokal na ekonomiya sa mga sumasabog na bagay at hindi pa yon ang pinakamapanganib na proyekto ng TVA. Dahil sa dami ng kuryente, naging perpektong lugar ang Tennessee Valley para sa pinakalihim na proyekto ng ikalawang digmaang pandaigdig.
Kung gagawa ka ng sandatang kayang wakasan ang sibilisasyon, siguraduhin mong sapat ang boltahe. Noong Setyembre 11, 1942, isang hindi kilalang general, si Leslie Groves, ang pumili ng tahimik na lugar sa Tennessee para sa kanyang unang malaking desisyon. Malayo ito, probinsya, at halos hindi pinapansin, parang nagtatago na sa maisan. Sakto ito, malayo sa pambobomba ng kalaban pero malapit sa Knoxville para sa mga manggagawa. Mga 1,000 pamilya lang ang nakatira roon. Ibig sabihin, mas kaunti ang mahihirap na usapan tungkol sa pagpapaalis. Mura rin ang lupa. $48 kada hektarya o humigit kumulang 900 at 40 ngayon. Murang halaga para sa may ginagawa kaming hindi pwedeng sabihin. Pinakamahalaga, sagana ang kuryente saan man. Handa ang Norris Dam at TVA Grid na mag-supply ng kuryente anuman ang kalabasan ng proyekto at malaki ito. Bumili ang gobyerno ng 59,000 hektarya malapit sa Clinch River at nantayo ng lungsod mula sa simula. Una itong tinawag na Site X, pagkatapos ay Clinton Engineering Works at sa huli, Oak Ridge. Oo, parang pangalan ng retirement community. Pero dito, natutunan ng tao kung paano hatiin ang atomo. Nagsimula ang Manhattan Project at ang TVA mula sa pagpapailaw ng bahay ay naging katuwang sa paglika ng katapusan ng mundo. Una, itinayo ang X-10 experimental plant kung saan inilagay ang mga lata ng aluminyo na may uranium slugs para sa chemical na paghihiwalay. Dito unang nagawa ang plutonium sa labas ng isang laboratorio sa buong mundo. Ito ang naging basehan ng Fat Man Bomb, dahilan ng pag-aalala ni Oppenheimer at kung saan nanalo ng mga parangal si Christopher Nolan. Pumasok ang Estados Unidos sa panahon ng nuklear dahil sa dating kakulangan ng kuryente sa Tennessee Valley. Sa loob ng halos 15 taon, ang dating mahirap na rural na riyon ay naging makina na tumulong manalo sa ikalawang digmaang pandigdig at nagbago sa Amerika bilang superpower. Huwag sumuko sa pangarap, lalo na kung may pondo mula gobyerno. Hindi masama para sa programang muntik patayin ng Kongreso sa papeles. Pero, di pa tapos ang TVA. Hindi na kontento sa pagbaha ng mga bayan, nagpasya rin itong subukan ng atmosfera. Noong 1942 itinayo nito ang Watts Bar Steam Plant, pero mabilis din ang naging resulta. Dahil sa labis na kuryente, sinimulan ng TVA ang Electric Home and Farm Authority, ang sariling maliit na negosyo nito. Parang Amazon noong 1930 pero mas mabagal ang delivery at mas kaunti ang bilyonaryo. Tinulungan ang mga magsasaka makabili ng dikuryenteng kalan, washing machine at irrigation pump. Umayos din ang mga ospital at paaralan. Naging guro rin ang TVA, nagturo sa mga magsasaka ng pagtatanim ng cover crops, pag-ikot ng pananim at pangangalaga sa lupa. Pinundohan ng gobyerno ang edukasyon para sa matatanda, pero may dagdag na pataba. Dahil sa flood control, hindi na taon ng krisis ang pagulan. Mas naging kayang tiisin ang abala, nakakatipid sa gastos ang murang kuryente at nakaikayat ng bagong industriya. Malaki ang pagbabago sa lambak ng Tennessee. Mula sa liblib na agrikultural na lugar, mabilis itong naging sentro ng industriya gamit ang hydroelectricity. Ngayon, 1.2% na lang ng Amerikano ang nagtatrabaho sa agrikultura. Dahil sa kuryente, posible na halos lahat maliban sa pagsasaka. Siguro kaya ang mga kamatis ko ay lasang-basang karton at $5 ang isa. Pero hindi tulad ng pagsasaka ko, alam ng TVA kung paano pagandahin ang mga bagay. Matapos ang digmaan, natulungan ng impluwensya nito ang muling pagbangon ng Japan. Sa ngayon, may higit 3,000 dam ang bansa, pang-apat sa pinakamarami sa mundo. Malaki ang papel ng pagtutulungan ng mga Amerikanong at Hapong tagaplano noong okupasyon. Isa sa kanila ay nakakita ng oportunidad kung saan ang iba ay nakakita lang ng panganib. Ang matatarik na ilog at malalakas na ulan sa Japan ay naging perpekto para sa hydropower. Sabi nga nila, kapag binigyan ka ng fallout, magtayo ka ng dam. Ang tagumpay ng TVA at Japan ay nagpasimula ng pandaigdigang alon. Noong 1948 lumago ang pantatayo ng dam. Sumunod ang India. Laging umaapaw ang ilog Damodar, kaya ginaya nila ang TVA dahil gusto rin nila ng ganong sistema. Nagpatuloy ang pagbagsak ng mga domino, reyon ng Khuzestan sa Iran, Cauca Valley sa Colombia at Mapaluapan Basin sa Mexico. Pagsapit ng kalagitnaan ng siglo, napakarami ng ginayang TVA, parang binili lang sa Temu. Pagsapit ng 2023 higit 35,000 hydroelectric dam nang nasa buong mundo sa lahat ng kontinente maliban sa Antarctica. Bigyan mo lang ng panahon. Hindi TVA ang nakaimbento ng dam, pero pinakita nilang kayang baguhin ang rehiyon para sa ikabubuti, minsan may atomic bomb pa. Ginawang modelo ng United Nations ito para iahon sa kahirapan ng tao.
Ngayon, halos 80% ng populasyon sa kanayunan sa mundo ay may kuryente na. Noong unang bahagi ng dekada 90, 63% lang ito. Maraming pag-unlad at ang pinakamalinaw na patunay ay malapit sa ating tahanan. Pagsapit ng 1,953 ang kita kada tao sa lambak ng Tennessee ay tumaas mula 44% hanggang 61% ng pambansang average. Hindi masama para sa rehiyong dati tinatrato ang kuryente na parang mapanganib na tsismis. At ang problema sa malaria, wala na. Laging panalo ang kuryente at drainage kaysa sa kulambo at dasal. Ngayon, ang TVA ay gumagawa ng humigit kumulang 35 gigawatts ng kuryente. Ika-6 ito sa pinakamalalaking utility sa Estados Unidos. Pinapatakbo nito ang 30 dam at hydro station, 4 na planta ng uling, 16 na planta ng natural gas at 14 na solar farm. Mayroon pang isang nag-iisang wind site, ang introvert ng mga renewable energy source. Patuloy pa rin itong sumusulong at nagpapatakbo ng 3 nuclear plant na nagbibigay ng 40% ng kuryente sa riyon. May paparating pang mga nuclear plant. Hindi ito para sa AI boom, pero tiyak na makakatuton sa mga estudyante sa kolehiyo sa hinaharap na gumamit ng mas matalinong ChatGPT sa pagsusulat ng sanaysay. Malapit nang muling gumawa ng kasaysayan ng Oak Ridge matapos makatanggap ng TVA ng permit para sa unang maliliit at modular na mga nuclear reactor sa bansa. Mga 1/4 lang ng laki ng tradisyonal na reaktor ang mga ito at mas episyente. Gawa sa pabrika, dinadala ng truck at ikinakabit sa site. Para itong IKEA version ng isang planta ng enerhiya pero mas grabe ang posibleng mangyari kapag may kulang na tornilyo. Bahagi ito ng plano ng TVA na maging carbon neutral pagsapit ng 2050. Dahil sa TVA, ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng timog ay naging katuwang sa rebolusyong industrial. Medyo OA ring tawaging perpektong tambalan ito. Hindi interesado ang langit sa paglikha ng atomic bomb, pero naging epektibo ito. Sa maraming paraan, ito ang pinakamatagumpay na proyekto ng infrastruktura sa kasaysayan ng US at marahil pati sa mundo. Ang mega proyekto na nagbigay ng kuryente sa isang riyon, nagbago ng bansa at di sinasadyang tumulong sa pag-imbento ng apocalypse. Kaya, panalo para sa lahat. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit, makita tayo ulit sa susunod na Map Pack. Ang Estados Unidos ay maaring ikatlong bansang may pinakamaraming populasyon sa mundo, pero ang 340 milyong katao nito ay mapili. 2 ay nasa silangan ng Mississippi, 1 sa mga baybaying county, at halos kalahati ng mga nakatira sa kanayunan ay nasa timog. Ang Great Plains halos ghost town na. Ano ang dahilan? Ngayon sa Mapak, aalamin natin kung bakit walang nakatira sa gitna ng US. Kung gusto mo ng ganitong masterclass, mag-subscribe ka. Kung hindi, mapipilitan akong maghanap ng mga estranggero para lang makipag-usap tungkol sa geografiya. Upang ipaliwanag ang kakulangan ng populasyon sa gitna ng Amerika, simulan natin sa mga pangunahing bagay gaya ng mapa kung saan matatagpuan ng tubig o sa karamihan ng Great Plains kung saan wala ito. May mga lugar sa Wyoming at Western Plains na tumatanggap ng mas mababa sa 10 pulgada o 25 sentimetro ng ulan kada taon, mas tuyo pa kaysa sa meatloaf ng biyenan mo. Gumaganda ang kalagayan papuntang silangan, pero dulong bahagi lang ng plains ang nakakakita ng lampas, 30 pulgada 76 sentimetro. Samantala, sa silangan ng Mississippi at taas ng Pacific Northwest, maraming tubig. Oo, may mga ilog mula Rockies na tumatawid sa Great Plains tulad ng Missouri, Arkansas, Canadian, Red, Pecos at Brazos. Pero parang part-time lang sila, hindi maasahang lifeline. Umasa sila sa snowpack at ang snowpack ay nagbabago taon-taon. Ang Great Plains, isipin mo ito bilang isang higanteng outdoor dehydrator. Sa hilaga, nawawala ang mga 29 na pulgada o 74 na sentimetro ng tubig bawat taon. Sa timog, mas grabe pa, 56 pulgada o 142 sentimetro ang nawala. Parang pinatakbo mo ang shower ng ilang linggo tapos bigla na lang nawala. Kung lawa ang hanap mo, kalimutan mo na. Maliban sa ilang sapa o maliit na lawa, halos wala kang makikita at pwedeng maglaho pa ang mga iyon tuwing tagtuyot. Sinundan ng mga katutubong Amerikano ang mga lumiit na pinagkukunan ng tubig, nagtatayo sila ng kampo kung saan sila pwedeng makahanap ng tubig. Sinubukan ng mga tao dayain ang kalikasan sa dam at irigasyon, pero kahit mahusay ang ininyeriya, pansamantala lang ito dahil hindi pumayag si inang kalikasan. Walang lusot dyan. Hindi talaga bagay ang gitnang Estados Unidos para sa malalaking populasyon, hindi lang dahil kulang sa tubig. May nakatagong dagdag na supply ng tubig si inang kalikasan na hindi kita mula sa kalawakan. Pero bago ito buksan, tingnan muna natin ang bagong mapa ng paglipat ng tao. Hulaan mo kung saan pumupunta ang mga tao?
Hindi ito Texas, Montana at Idaho ang ilan sa pinakamabilis lumagong estado sa bansa. Pagsapit ng Abril ng 2024, biglang dumami ang populasyon nila. Tumaas ng 3.6% sa Montana at nakakagulat na 5.4% sa Idaho. Pinakahalatang dahilan ay mas murang pabahay kahit papaano hanggang sa naisip din yon ng lahat. Ngayon, ang karaniwang presyo ng bahay sa Montana ay nasa 378,000 at sa Idaho naman ay 485,000. Oo, mas mura pa rin yan kumpara sa 833,000 sa California. Pero mas mahal na ito kaysa sa Texas na 338,000 at Florida na 412,000. Ang mga estado sa gitna ng bansa ay mas maginhawa para sa gustong umiwas sa mahal na pabahay dahil dito makikita ang ilan sa pinakamurang bahay sa bansa. Ang South Dakota ang pinakamahal sa grupo na umaabot sa 320,000 pero ang iba ay bumababa pa sa 300,000. Ang median na presyo ng bahay sa Oklahoma ay 244,000 pangatlo sa pinakamura sa bansa. Pero hindi dahil mura, ang bahay ay mabilis din tumaas ang populasyon. Pagsapit ng 2024 ang paglago ng populasyon sa Oklahoma ay nasa 0.2% lang. Ang South Dakota ay may 2.6% at ang North Dakota naman ay nagdagdag lang ng 7,500 tao. Hindi mo talaga matatawag na dagsa yun. Ang Kansas ay nakapagdagdag ng 19,000, ang Nebraska naman ay mga 17,600 para sa katamtamang 0.8% na paglago. Abot kaya? Oo, sikat. Hindi naman talaga. Ang mga murang bahay ay napakarami roon. Dahil walang malalakas na lungsod, matatag na trabaho o tunay na serbisyo, di nagtatagal ang karamihan ng tao doon. Oo, mukhang may potensyal ang estado ngayon. Pero kaya ba nitong pasiglahin ang populasyon sa gitnang Amerika na halos walang tao? O baka naiiba lang talaga ito sa tahimik na kapatagan? Mas maganda ang kalagayan ng estado ng Mount Rushmore kumpara sa mga karatig nito, pero hindi sa dahilan na iniisip mo. Kung iniisip mong dahil ito sa shale gas, isang estado pa sa Hilaga ang tinutukoy mo. Sa North Dakota, nangyayari ang boom na yan. Nakikinabang ang South Dakota mula sa metro area ng Sioux Falls kung saan halos 1/4 ng populasyon ng estado ay nasa 308,000 residente. Ayon sa mga real estate agent, hindi lang mura ang bahay ang gusto ng mga bagong dating, kundi pati magagandang paaralan, maayos na kalsada at isang lungsod na nasa mismong sanggandaan ng Interstate 29 at Interstate 10. Ang Sioux Falls ang pinakamabilis lumago sa Midwest. Ayon sa Dakota Institute, ang pandemya, paglipat ng militar at pagbabago sa enerhiya sa kalapit na estado ay nagdulot ng paglago. Sa ngayon, ayos pa. Di tulad ng North Dakota na umasa sa shale gas boom, ang South Dakota ay hindi nakadepende sa isang industriya para makaakit ng tao. Pero wag magkamali, hindi magiging pangunahing lungsod sa Estados Unidos ang Sioux Falls sa malapit na panahon. Kung magtutuloy ang mga trend, tinatayang 438,000 lang ang populasyon ng metro area sa 2060. Mas mababa pa sa populasyon ng Staten Island na yon. Malaking kumpayan. Maraming hadlang sa posibilidad na ito. Maraming nakaharang sa daan. Sa simula pa lang, hindi talaga kaakit-akit ang panahon dito. Ang mga pinakamataas at pinakamababang temperatura sa riyon ay katulad ng inaasahan mo sa isang temperate na klima. Mainit ang tag-init, malamig ang taglamig, paulit-ulit lang. Mas maraming nagyelong temperatura sa South Dakota tuwing taglamig kaysa New York, kahit pareho lang ang init ng tag-init nila. Sa buong kapatagan, hindi rin nagbabago ang ganitong pattern. Sa madaling sabi, hindi sapat na natatangi ang panahon dito para makaakit ng mga tao at hindi rin ito sapat na kaaya-aya para manatili sila. Ngunit hindi lahat ay nasusukat ng thermometer. Mahalaga rin ang pinanggalingan ng datos at hindi pareho ang lupa sa ilalim ng mga weather station. Bihira lang ang matinding panahon sa lungsod ng New York. Dahil nasa East Coast, paminsan-minsan itong nadaraanan ng mga tropical cyclone gaya na maalala ng sinumang apektado pa rin ang mga epekto ng Bagyong Sandy noong 2012. Ngunit bihira ang mga bagyo at mas lalo pang bihira ang mga buhawi. Karaniwan, nakakaranas ang estado ng New York ng 10 buhawi bawat taon at mula 1,900, 2 lang ang naging lakas na EF3. Wala pang umabot sa EF5, kaya ibig sabihin, ligtas ang mga matitibay na gusali. Halos imposibleng tumama ang mapaminsal buhawi sa lungsod ng New York maliban kung ituturi mong gawa ng Diyos ang masamang trapiko. Pero iba ang sitwasyon sa Dakotas, Nebraska, Kansas at Oklahoma. Sa mapa ng buhawi, kapansin-pansin ang rehiyong ito.
Maligayang pagdating sa Tornado Alley ng Amerika kung saan mahilig maglagi ang mga buhawi at literal na nagpapalipad ng hangin. Ang North Dakota ay nagkaroon ng 18 na buhawi noong 2024. Ang South Dakota naman ay nagkaroon ng 11. Di man maganda, di rin ganun kalala, pero mula rito, lalong lumalala. Sa taon na iyon lang, ang Nebraska ay nagkaroon ng 131 na buhawi, ang Kansas ay 8 at ang Oklahoma ay 9. Naput-1 ang Tornado Alley ay hindi lang palayaw, isa itong babala. Bangungot ang bilang ngayon para sa Oklahoma City. May halos 713,000 katao sa lungsod at mahigit 1.5 milyon sa buong metro, kaya ito ang pinakamalaking target sa shooting gallery ng Tornado Alley. Mahigit 160 buhawi nang tumama sa Oklahoma City mula nung nagsimula ang mga tala. Kapag dito ka nakatira, alam mong hindi na tanong kung magkakabagyo, kundi kung kailan ito darating. Ang buhawi sa Oklahoma City ay hindi lang nagpapataas ng insurance rates, kundi pahirap din sa emergency management. Dahil sa dalas ng panganib, hindi na nagtayo ng opisyal na silungan ng city planner. Hindi pareho ang buhawi at bagyo. Sa totoo lang, parang kakaiba, pero malamang naiinggit pa ang ilang planner sa Oklahoma sa Florida na medyo nakakagulat dahil baka ito lang ang pagkakataon na may naiinggit sa Sunshine State. Ang mga bagyo ay nasusubaybayan ng ilang araw o linggo, kaya may oras ang autoridad maghanda at maglabas ng evacuation orders bago tumama. Maayos ang dating ng bagyo, samantalang biglaan ang buhawi. Ang magagawa ng mga meteorologist para mahulaan ang buhawi ay subaybayan ng malalaking kondisyon ng panahon. Ngunit ang mangyayari ay depende sa mga puwersang hindi natin kontrolado, kaya naghahanap ng solusyon ang mga tagalungsod ng Oklahoma. Karamihan ay natatayo ng mga silungan sa kanilang mga bahay. Nagbibigay ito sa kanila ng lugar na mapagtataguan nang hindi nagdudulot ng pagsisikip sa mga kalsada. Pinananatiling maluwag ang daan para sa emergency crew. Ganito talaga sa Tornado Alley, kung saan ang heograpiya ang nasusunod. Dito talaga pinapahirapan ang heograpiya ng gitnang Estados Unidos ang lugar na ito. Ang lupa ay parang sadyang ginawa para sa mga buhawi. Nasa gitna ito ng malamig na hangin mula Canada at mainit mahalumigmig na hangin mula Gulpo. Sa madaling salita, ang Great Plains ay parang naiipit sa pagitan ng freezer at isang napakainit na pugon. Sa kanluran naman, naroon ang Rocky Mountains na may tuyong malamig na hangin. Kaya, ang mainit at malamig na hangin ay nagtatagpo sa Great Plains. At ano ang nangyayari? Ang mainit at malumigmig na hangin mula tropiko ay tumataas, habang ang malamig at tuyong hangin mula Canada at Rocky Mountains ay bumababa. Nagdudulot ng kaguluhan ang banggaang iyon na nagreresulta sa malalakas na supercells. Sa tagsibol, napapalitan ng lamig ng taglamig ng init ng tag-init. Ito ang dahilan kaya pinakamataas ang aktibidad tuwing Mayo at Hunyo, sakto sa panahon ng buhawi. Pero ang agos ng hangin ay isa lang sa mga salik. Ang gitnang bahagi ng US ay malawak at patag. Ito ang pangunahing lugar para sa mga buhawi. Namamayani sila sa tuyong, patag na lupa at hindi aksidente na tinawag na Great Plains ang lugar na iyon. Walang mga bundok, walang malalaking lawa, walang anumang humaharang sa hangin. Walang katapusang espasyo lang para sa hindi matatag na hangin na umikot at magdulot ng problema. Isang perpektong bagyo, literal. Pero ang Tornado Alley ay hindi na nanatili sa isang lugar lang. Lumipat pa silangan ang sentro ng alley nitong mga dekada. Nanguna ang Texas noong 2024 na may 100 at 69 na buhawi at ang Iowa at Nebraska ay kapwa nagtala ng tig 131. Pero hindi na ang Kansas ang hari ng mga buhawi. Ang Illinois ay may 100 at 26, Missouri 105, Florida 103 at Louisiana 92. Mas mataas ang populasyon ng mga estadong ito dahil mas maraming oportunidad kaysa sa bakanteng bukirin. Handa ring manatili ang mga tao kung may dahilan. Sa Great Plains, maliban sa agrikultura, wala nang halos makikita roon. Walang mas nag-idealisa sa Great Plains kaysa sa batang Theodore Roosevelt nang sumubok siyang magpatakbo ng ranso ng baka sa Medora, North Dakota. Para sa kanya, naging takbuhan ang mga tanawing ito. Namatay ang kanyang unang asawa at ina noong araw ng mga puso 1884. Kaya pumunta siya dito para luminaw ang isip niya. Pero si Roosevelt hindi rin nagtagal. Hindi naging matagumpay ang negosyo niya sa baka dahil sa parehong dahilan, malupit na klima. Ang taglamig ng 1886 hanggang 87 ay tumama sa kapatagan na parang Siberia. Bumagsak ang temperatura sa negatibong 41 degrees Fahrenheit, negatibong 40 Celsius. Bumagsak ang mga baka at ang natira ay naging desperado. May ninangatdat ng tar paper ng bahay at ang iba ay umaakyat sa niebe para kumain ng sanga ng puno.
Sa kasamaang palad, kakaunti lang ang nakaligtas. Nawalan si Roosevelt ng $2.3 milyong ayon sa halaga ngayon at pagbalik sa New York, napag-isip niyang mas madali siguro ang kontrolin ng Kongreso kaysa magpastol ng mga baka. Ang kwento ni Roosevelt ay halos naging huwaran ng buhay sa kapatagan kahit hanggang ngayon. Hindi na ganun kabagsik ang mga taglamig nitong mga nakaraang taon, pero may bagong banta na namumuo sa hinaharap. Sa totoo lang, baka mas maganda pa kung may dagdag na nyebe. Ang tuyong ibabaw ng Great Plains ay perpekto sa pagbuo ng buhawi, ngunit ang tunay na lihim ay nasa ilalim ng lupa. Ang dahilan kaya naging pangunahing pinagkukunan ng produktong agrikultural ang reyong ito, hindi lang sa Estados Unidos, kundi pati sa malaking bahagi ng mundo. Tumingin ka sa ilalim ng lupa at makikita mo ang Ogallala Aquifer. Narito ito sa mapa. Matatagpuan ang tubig nito sa Wyoming, South Dakota, Nebraska, Kansas, Colorado, New Mexico, Oklahoma at Hilagang Texas. Isipin mo ito na parang alkansya ng tubig sa ilalim ng lupa ng rehiyon, pero lahat ay patuloy na kumukuha ng pera at walang nagbabalik. At yan ang problema. Hindi sapat ang tubig sa ibabaw para sa malawakang pagsasaka, pero pag ginamit ang tubig sa ilalim ng lupa, nabubuhay ang sentro ng agrikultura. Pag nangyari yon, tuloy-tuloy na ito. Trigo ang pangunahing pananim. Great Plains sa US at Canada ang gumagawa ng halos kalahati ng wheat export sa mundo. Ang mga estado sa kapatagan ay bumubuo rin ng humigit kumulang 60% ng trigo 80%, 7% ng sorghum at 36% ng bulak na inaani sa Estados Unidos. Isama pa ang barley, alfalfa, maize, dayami at soybeans. Kaya naman pagsasaka ang pangunahing libangan dito. Ano pa nga ba ang pwede? Kung kumakain ka ng karne, malamang galing ito sa kapatagan. Kalahati ng baka sa Amerika ay dito nakatira. Para itong pinakamalaking eat-all-you-can buffet ng bansa na may mga paa. Mayroon din baka para sa gatas, pati baboy at tupa sa mga estadong ito. At lahat ng mga produktong yan ay nagdadala ng malaking pera. Pwede mong sabihin na isa itong cash cow. Ang kabuuang halaga ng agrikultura mula sa mga hayop at pananim sa Great Plains ay umabot sa $101 bilyong noong 2017. Dahil sa inflasyon, mas malaki na ito ngayon. Mahalaga ang agrikultura ay apanso sa 12% ng lupa sa mga estado ng Great Plains ay para rito. Pero may problema dyan. Oo, madalas mabalita ang buhawi sa taniman ng mais o baka nang nililipad ng hangin, pero mas malaki ang banta sa ilalim ng lupa. Ang Ogallala Aquifer na bumubuhay dito ay nauubos na. Ang mga batong bumubuo rito ay nabuo mga 10 hanggang 12 milyong taon nang nakakaraan. Mas bata ang tubig kaysa bato, pero mas matanda pa rin ito kaysa sa atin o sa sibilisasyon. Ito ay fossil na tubig na naiwan dahil nasa panon pa rin tayo ng yelo, ang Quaternary o Pleistocene glaciation. Nagkataon na ngayon tayo nabubuhay sa mas mainit na interglacial na yugto. Ngayon, ang mga glacier ay nasa malayong hilaga sa itaas ng Arctic Circle. Pero 20,000 taon nang nakalipas, umabot ang Laurentide ice sheet sa Dakotas. Dati, mataas ang yelo na parang bundok. Nang matunaw ito, nag-iwan ito ng mahalagang tubig sa ilalim ng Great Plains. Tubig na kailangan natin sa pagkain. Hindi lang ang Laurentide ice sheet ang nag-iisa noon. Ang siklo ng glacial at interglacial periods ay paulit-ulit nang nangyari sa halos 2.6 milyong taon. Milyon-milyong taon na mga siklo ng glacial ang nag-iwan ng humigit kumulang 3 trilyong galon ng tubig na nakakalat sa 174,000 square miles o 461,000 square kilometers. Ang Ogallala ay may sapat na tubig para takpan ng buong Texas ng isang talampakang lalim, kaya tinatawag din itong ilalim ng dagat na karagatan. Nagbibigay ito ng 30% ng groundwater na ginagamit para sa irigasyon sa Estados Unidos at napoproduce na hindi bababa sa $35 bilyong na halaga ng mga pananim bawat taon. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, ang mahalaga ay kung saan ka patungo. At ang aquifer ay patungo sa maling direksyon, mabilis. Ilabas ang mapa ng pagulan sa buong Estados Unidos at ikumpara sa NOAA, mapang nagpapakita ng bilis ng pagkaubos ng Ogallala Aquifer. Magandang tugma, di ba? Sa ilang bahagi ng Great Plains, gaya ng kanlurang Kansas at Hilagang Texas, bumaba ang water table ng mahigit 150 talampakan mula nang magsimula ang malakihang pagsasaka. Pero wala talagang pagpipilian ang mga tao rito. Hindi sapat ang ulan. Dahil ang Kansas at Hilagang Texas ay hindi talaga natakpan ng mga yelo noon, mas kaunti ang groundwater dito, kaya mas mabilis itong nauubos. Halos kahit saan, problema ito. Akala ng mga unang magsasaka dito, walang hanggan ang aquifer, pero hindi pala.
Napupunan naman ito ng ulan at agos ng tubig pero sobrang bagal, mas mababa pa sa 0.04 na pulgada o 1 milimetro kada taon sa ilang bahagi ng Texas at sa pinakamaganda mga 6 na pulgada o 15 sentimetro sa timog gitnang Kansas. Ayon sa mga siyentipiko, aabutin ng mahigit 6,000 taon bago mapalitan ng natural na proseso ang nawalang tubig sa wala pang 150 taon. Mas mahaba pa yan ng 1 milenyo kaysa sa pagitan natin at ng unang paraon ng Ehipto. Maliban kung may makahanap ng bukal ng kabataan, wala ng ganyang kahabang panahon sa Great Plains. Mga 30% ng mga balon sa aquifer ay tuyo na at sa loob ng 50 taon, mga 30% na lang ng tubig ang natitira. Isang malupit na kabalintunaan ito. Dahil sa agrikultura, naging posible ang pamumuhay sa kapatagan. Ngunit ngayon, ang industriyang ito rin ang nagbabantang wakasan nito. Kasama rin dito si Uncle Sam. Sinusuportahan ng gobyerno sa pamamagitan ng subsidya ang mga parehong gawain na nagpapakapos sa aquifer. At kapag namimigay ka ng libreng pera para gawin ang isang bagay, hindi basta-basta tumitigil ang mga tao, lalo pa nilang pinagsisikapan. Pinipipilit na magsasaka na palakihin ang ani, kaya bumabaha ng produkto sa pamilihan at nasasagad ang aquifer. Hindi talaga nararamdaman ng mga residente ang benepisyo ng pinalawak na produksyon mula sa mga subsidya. Sinuri ng mga mananaliksik ang datos mula sa 234 county sa Great Plains, 1,980, 2,010 at natuklasan nilang hindi nakaapekto sa kalidad ng buhay ang mas mataas na ani ng pananim. Para sa maliliit at katamtamang operasyon, hindi tumaas ang kita o gumanda ang kalusugan ng tao. Hindi rin gumanda ang mga paaralan, paubos ng tubig at mahirap makita ang benepisyo. May ilang bahagi ng Great Plains na nakikita ng hinaharap. Nagkaroon ng matinding tagtuyot sa Kansas noong 2022 kaya kinailangang gamitin ang mga balon. Ang iba sa mga ito ay bumaba ng 10 talampakan o mga 3 metro sa loob ng taon na iyon. Ang Ogallala Aquifer lang ang maasang pinagkukunan ng tubig ng maraming rural na komunidad, kaya't ang pagbaba nito ay halos hindi maiiwasan ang lalo pang pagunti ng populasyon sa Great Plains. Tingnan si Guymon, Oklahoma. Sa populasyon na 13,000, ito ang pinakamalaking bayan sa Panhandle. Umaasa ito sa 18 balon na hinukay sa Ogallala pero kulang na ang mga ito ngayon. Sa unang bahagi ng 2024, naglaan ang Washington ng higit $67 milyong sa federal grant para sa mga proyekto ng infrastruktura at lakas paggawa. Makakatulong siguro, pero parang ipinagpapaliban lang nito ang problema habang papunta sa mas tuyong hinaharap. Ang pinakamalaking employer sa lungsod ay isang katayan na nagpoproseso ng 20,000 baboy kada araw, sapat para mapuno ang bawat upuan sa Madison Square Garden. Ang katayan din ang pinakamalaking gumagamit ng tubig sa bayan kahit na sinusubukan nitong magtipid. Sa ganitong kalagayan, baka hindi ka na magulat na maraming tao ang naghahanap ng mas luntiang pastulan. At hindi ito bagong uso. Mahigit 200 taon nang nakalipas, nagbago ang Great Plains mula sa tuyong hangganan tungo sa makapangyariang lugar ng agrikultura kasabay ng pinakamalaking pagbabago ng sangkatauhan mula simula ng pagsasaka. Tamang-tama ang timing. Ang industrial na teknolohiya na bumago sa mga kapatagan ang dahilan kung bakit naluma ang tradisyonal na pagsasaka. Noong 1865, 3% ng mga manggagawa sa Amerika ay nasa agrikultura. Pagkatapos ay mabilis itong bumaba, ngunit nasa 21% pa rin ito noong 1900 at 30 kasabay ng pagsisimula ng Dust Bowl na sumira sa Great Plains. Ang sakuna ay dulot ng labis na produksyon, hindi dahil sa pagkaubos ng tubig sa ilalim ng lupa. Dahil sa mga bagong makinang araro at kagamitan, nabuksan ng mga magsasaka ang 5 milyong hektarya, kabilang ang 2 milyong hektarya ng bagong lupa mula 1,900 at 25 hanggang 1,930. Nagkaroon ng record nani noong 1,931 at mula ron, naging alikabok ang kwento. Bumaha ng produkto dahil sa labis na produksyon at bumagsak ang presyo ng trigo. Panahon din yon ng dakilang depresyon. Kaya kahit mura, hindi pa rin kayang bumili ng marami. Ang nakuha lang ng mga magsasaka ay lupang naubos at walang laman na bulsa. Noong 1,932 mas konti ang ulan kaya madaling nagkaroon ng tagtuyot ang lupa. Nagsimula ang mga bagyong alikabok at nahigit 2.5 milyong tao ang tumakas mula Nebraska, Kansas, Oklahoma, Hilagang Texas, Silangang Colorado at New Mexico. Nawalan ang Oklahoma ng 440,000 katao, mga refugee hindi lang dahil sa kalikasan, kundi pati sa mga binagong paraan ng pagsasaka na naging bitag na sila rin ang may gawa. Nakakatakas ang mga tao dahil di na nila kailangan magtrabaho sa bukid dahil sa mga trabahong dala ng rebolusyong industrial. Sa kabutihang palad, natapos ang Dust Bowl
ngunit hindi na nakabawi ang mga magsasaka. Pagsapit ng 2023, 1.57% na lang ng populasyon ng Amerika ang nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura, panggugubat at pangingisda. 19.34% ang nagtatrabaho sa sektor ng industriya at 79.07% naman ang nagtatrabaho sa sektor ng serbisyo. Hindi yan magbabago sa lalong madaling panahon. Noong huling bahagi ng dekada 2000, 80% ng mga county ay nagiging kulay-abong kapatagan na. Tingnan mo ang mas bagong mapa. Sa mga hilagang estado tulad ng Nebraska at mga Dakota, maraming county na mataas ang median na edad. Dito, hindi lang aquifer ang natutuyo, kundi pati demografiya. Kaya, saan pumupunta ang mga mas batang tao? Ang sagot ay sa mga lugar na may mas malalaking metro area. Tingnan mo lang ang Florida sa mapa. Kilala ang estado bilang paboritong lugar ng mga retirado, ngunit mas bata ang populasyon ng South Florida, particular sa Miami metro area kaysa sa ibang bahagi ng estado. Ganun din sa Jacksonville area sa North Florida. Karaniwan, ginagawa lang ng tao ang nakasanayan nila, umaalis sa bukid papuntang lungsod pag may pagkakataon. Dahil sa makabagong teknolohiya ng industriya, mas marami na ngayong may kakayahang gawin ito. Noong 1900 at 30% ng populasyon ng US ay nakatira sa rural na lugar. Umabot ng 28 taon hanggang 1900 at 88 bago bumaba ng 5% ang bahaging iyon. Bumilis ang mga pangyayari, ang susunod na 5% na pagbaba ay nangyari sa loob lang ng 17 taon hanggang 2005. Pagsapit ng 2023, 16.7% na lang ng populasyon ang nakatira sa mga rural na lugar. Kahit ang pandemya ay hindi nakapigil sa trend na ito. Masama yan para sa Great Plains. Dahil hindi tiyak ang tubig, hindi kayang suportahan ng rehiyon ang malalaking lungsod. Kaya karamihan ay gustong manirahan sa mga ito. May isa pang mapa na nagpapatunay nito. Tingnan mo kung saan matatagpuan ang pangunahing koponan ng palakasan sa Amerika. Napansin mo? Walang koponan sa Nebraska o sa mga Dakota. Ang Kansas City, Kansas ay may Sporting Kansas City sa MLS at ang Oklahoma City naman ay may Thunder sa NBA. Pero sa hilaga ng Texas, ang gitnang bahagi ng US ay parang patay na lugar pagdating sa sports. Wala pang naitalang laro ng Major League Baseball sa estado ng Iowa hanggang 2021. Hindi na bumalik doon ang liga mula noong 2022. Oo, ang Kansas City, Missouri, hindi Kansas, ay mas mataas ang panganib ng buhawi, pero may Royals at Chiefs ang mga residente na nagbigay ng 3 Super Bowl sa 5 taon. Hindi lang ito tungkol sa kawalan ng mga kopunang pampalakasan. Pumupunta sila kung nasaan ang tao. Ipinapakita ng kawalan nila na kulang din ang iba pang oportunidad. Pumunta ka sa silangan ng New York at makakahanap ka ng may kukumpara sa rehiyon. Nangunguna ang New York sa buong bansa sa pag-alis ng tao na wala ang 326,000 sa 4 na taon. Di tulad ng kapatagan, may lihim na sandata, ang lungsod ng New York. Kahit ano pa ang numero, mananatiling magneto ng tao ang lungsod. Para sa panimula, ang New York ay isa sa mga sentro ng pandaigdigang sistemang pinansyal. Hindi ito naging ganoon dahil sa aksidente o kahit sa matalinong pulisya. Dahil sa isa sa pinakamagandang likas na dauman sa mundo, na yon ay ikatlong pinakamalaking container port sa US at pinakaabalang dauman ng bansa sa pag-aangkat ng langis. Dito, pwedeng dumiretso ang mga barko sa Atlantic o makyat ng estado sa Hudson. Libu-libong trabaho sa metro area ang konektado sa daungan na patuloy pa rin paboritong pangingisdaan kahit daan-daang taon na itong napolusyonan. Dahil sa mas mahigpit na regulasyon mula dekada 1900 at 70 bumuti ulit ang kalagayan ng tubig dito. Noong 2021 libangan sa pangingisda ay kumikita na ng $250 milyong, isang malaking balik para sa tubig na dati sobrang marumi. Kahit bumaba ang bilang ng manggagawa sa pananalapi sa New York mula 1,900 at 70 hanggang 2010, hindi naapektuhan ang ekonomiya ng lungsod. Ayon sa datos ng Federal Reserve, halos kasing dami pa rin ng mga manggagawa sa pananalapi sa New York City tulad nung rurok ng 1,900 at 70 mga 500 at 14,000 noong Hunyo 2025, kulang lang ng 11,000 para maabot ang record. Ang lokasyon ay nagpasigla ng ekonomiya at mabilis na paglaki ng populasyon. Ang pagyusbong na iyon ay nagdala ng mga industriya tulad ng teatro at kuponan sa palakasan na nagbigay ng malawak na impluwensyang pangkultura sa New York. Napapanatili ito dahil sa subtropical na klima na nagdadala ng 47 pulgada o 111 cm ng pagulan taon-taon mula sa ulan at natutunaw na nyebe. Halos pareho lang ito sa Los Angeles. Hindi ito nakakakuha ng ganoon karaming pag-ulan, mga 16 na pulgada o 40 sentimetro bawat taon.
Mas tuyo pa yon kaysa sa ilang bahagi ng Great Plains, pero na mas solusyonan ng problema sa tubig gamit ang isang aqueduct na naglilihis ng tubig mula sa Ilog Owens noong 1913 halos tiyak na lalaki ang lugar. Ang LA ay katabi ng Pasifiko at may likas na daungan, at ngayon ang daungan nito ang pinakaabala hindi lang sa US kundi sa buong kanlurang hemispero. Ang lokasyon at aktibidad ng ekonomiya ang nagdala ng parehong resulta na naranasan ng New York noon. Naging sentro ang LA ng pelikula at sumunod ang impluwensyang kultural. Nawala ng New York ang Dodgers na lumipat sa LA noong 1950, pati na rin ang Giants na pumunta sa San Francisco, isa pang lungsod na may pangunahing daungan. Ang San Francisco, sa tabi ng look nito, ay hindi na agaw ang Hollywood, ngunit naging pandaigdigang kabisera ng teknolohiya. Ang mga lungsod na ito ay mayaman sa kapital, sa kultura at lipunan, kaya hindi basta-basta natitinag kahit sa matitinding pagsubok. Mas maraming abala kaysa pakinabang ang pagsira sa mga network na iyon. Dahil dito, nalampasan nila ang pandemya ng COVID, mahal na pabahay, pagtaas ng krimen at mga kaduda-dudang patakaran sa ekonomiya. Maraming lumilipat doon dahil sa mga oportunidad at magagawa, pero wala kang mahahanap na ganitong kasiglahan sa gitna ng bansa. Malayo ang baybayin, kaya walang pantalan na magandang mapagtrabahuan para masuportahan ang ibang gawain. Dalawa na lang ang opsyon sa pagdadala ng kalakal, magastos na pagpapalipad o mahaba at matagal na biyahe sa tren o kalsada. Dahil sa hindi magandang lokasyon, kakaunti ang mga pwedeng humatak sa ekonomiya. Oo, pwedeng subukan ng mga pamahalaan ng estado na gawing maganda para sa negosyo ang kanilang lugar. Pero kung hindi tugma ang mga pulisya sa heograpiya, pangarap lang yon. Ang Texas at Florida ay may mga baybayin na nagbibigay lakas sa mga lungsod tulad ng Houston at Miami. Ang Dakotas, Nebraska at Kansas ay maaring mag-alok ng mga tax break pero hindi nila kayang mag-alok ng daungan. Pero mas lumalala pa ang sitwasyon. Unti-unting nawawala ang mga oportunidad sa tanging industriya na bumubuhay sa gitnang Estados Unidos, literal at simboliko. Sikat ang AI ngayon, pero marami pa itong aspeto bukod sa ChatGPT na nagbabanta sa mga white-collar jobs. Madalas nating nalilimutan na unang naapektuhan ng automation ang blue-collar jobs at hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakahanda para sa higit pang automation. Isipin mo ang gatas sa cereal o keso sa sandwich mo. Alam mo galing ito sa baka, pero siguro hindi mo na iniisip kung paano ginatasan ng bakang yon. Malamang hindi ito ginawa gamit ang kamay. Ngayon, automated milking systems na may robotic braso at sensor na ang gumagawa ng trabaho. Ang sensor ang tumutukoy sa suso ng baka, ikinakabit ang tasa at inaasikaso ang proseso kahit walang magsasaka. Sa Wisconsin at Minnesota, kumbinsido na ang mga magsasaka. Isang pag-aaral ang nagsabing nakakatipid sila ng 6 na oras sa paggawa at nakakagatas sila ng 80 pang baka, kaya 10 beses mas maraming gatas. At kung nag-aalala ka sa mga hayop, huwag mag-alala. Sinasabi ng mga magsasaka na dahil sa epesyente silang magtrabaho, gumaganda ang lagay ng kanilang mga baka. Mukhang may sariling bilis ang pag-unlad. Hindi lang pag-aalaga ng hayop ang binabago ng mga robot sa agrikultura. Makakalikasan pa nga ang mga ito. May automated na bombang pinapagana ng solar energy. Ang trabaho nito ay basain ang mga ugat ng pananim. Pero ito ang talagang maganda, lalo na para sa gitnang bahagi ng US. Mas matipid ito sa tubig at nakakatipid ng libu-libong galon ng tubig. At may isa pang paparating sa maraming taniman ng mais sa gitnang bahagi ng US. Ang pagtanggal ng mga bulaklak ng mais ay isa sa pinaka-nakakainip na bahagi ng industriya ng agrikultura, pero kailangan itong gawin para maiwasan ang hindi kanais-nais na pulingasyon. Pumasok na ang power pollen tractor, isang makinang automatikong kumukuha ng pollen mula sa mga lalaking halaman. Sa madaling salita, ito na ang gumagawa ng trabahong ayaw ng kabataan sa bukid. May software ring gaya ng FarmBlocks, isang AI management system na nag-uugnay ng field sensor sa smart dashboard app. Ipinapaalam nito ang mga problema bago mangyari, kaya nakakatipid ng oras ang mga magsasaka. May mga programang sumusubaybay sa kalusugan ng hayop at natutukoy agad ang sakit sa mga baka bago pa ito kumalat. Dahil mura at laganap na ang mga drone, malapit na maging automated ang mas maraming trabaho gaya ng pagwiwisik ng pestisidyo sa pananim. Hindi magtatagal, ang natitirang gagawin na lang ng magsasaka ay alalahanin ang Wi-Fi password. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit posibleng mawala ang isang katlo ng mga trabaho sa agrikultura sa loob ng 8 taon. Iyan ang sinabi ng Conference Board of Canada sa ulat ng taginit ng 2024. Isang think tank ito na sumusubaybay sa inobasyon at digital na pagbabago. Kahit nasa hilagan ng hangganan, malaki ang epekto ng orakulo sa gitnang Estados Unidos.
Ang pagyusbong ng mga robot sa bukirin ay isang klasikong problemang alin ang nauna, ang manok o ang itlog. Hindi lang ito dahil sa mga magsasakang nagbabawas ng gastos, kundi dahil nawawala na rin ang mga manggagawa rito. Ang Amerikanong kabataan na dati nagbubunot ng bulaklak ng maes tuwing tag-init, ngayon ay nasa mga internship na sa New York at LA. Ang trabaho ay napunta sa mga migranteng nagtatrabaho ng 20 oras, ngunit alanganin pa rin dahil sa politikang imigrasyon. Nangangako ang mga robot ng kasiguraduhan. Hindi tinatamaan ng heat stroke ang makina at hindi sila humihingi ng overtime, pero pinapahina rin nila ang mga komunidad. Dito, bawat robot sa bukit ay katumbas ng isang pamilyang nababawa sa bayan at hindi ito kayang tiisin ng Great Plains ng matagal. Pero marahil ay may dahilan pa rin para umasa. Isang bagay na sagana sa gitnang bahagi ng US ay lupa at kakailanganin ng lupa para sa mga data center na kinakailangan ng AI. Karaniwan, kailangan ng at least 200 acre, 81 hektarya para magtayo ng data center at ang lahat ng kagamitan nito. Ngunit hindi lang data centers ang tinutukoy dito. Maaring kailanganin ng bawat isa ng hindi bababa sa 200 megawatts ng kuryente, kaya kailangan din ng mas maraming planta. Nagkataon ng unggunan na ang South Dakota sa renewable energy. Noong 2022, 55% ng kanilang grid ay pinapatakbo ng lakas ng hangin. Iyan ang modelo para sa gitnang US. Ang parehong malalawak na parang na nagdudulot ng buhawi ay nagdadala rin ng tuloy-tuloy na hangin, mapanganib tuwing bagyo pero perpekto para sa mga turbina. Dahil malawak ang lupa, laging may espasyo para magtayo ng mga bagong nuclear reactor para sa mga future data center. Kaya ba ang lumalaking industriya ng data center ang sagot sa siklo? Pwede bang literal na maging sentro ang gitnang US ng AI boom? Hindi. Dahil may isa pang kailangan ang isang data center, maraming tubig. Ang isang karaniwang AI data center ay kumukonsumo ng 2.9 hanggang 5 milyong galon ng tubig bawat araw. Katumbas ito ng populasyon ng isang bayan na may 30,000 hanggang 50,000 katao. Ang tubig ang nagpapanatiling buhay sa mga server, nagbibigay ng kuryente at dumadaloy sa mga cooling system para hindi masira ang mga kagamitan. Kung wala ito, mag-o-overheat ang mga makina sa loob lang ng ilang minuto. Isipin mo ang dambuhalang laptop na iniwang bukas sa araw, $1 bilyong ang nakataya. Mahalaga ring yaman dito ang tubig. Kahit mas maulang mga rehiyon gaya ng Virginia, hirap na ring matugunan ang pangangailangan. Nakita mo kung gaano kahirap maghanap ng tubig para sa bayan na may 13,000 tao sa Oklahoma Panhandle? Ang pagkuha ng tubig mula sa Ogallala para sa mga AI data center ay malamang na hindi maganda sa politika. Hindi talaga ito maiiwasan. Hindi aksidente na walang masyadong tao sa gitnang bahagi ng Amerika at malabong mabago ito ng bagong industriya o pulisya. Sadyang hindi pinalad ng lugar sa heograpiya. Bago ang ika-19 na siglo, halos walang tao rito at may dahilan ito. Malapit na, posibleng maging lupain ito ng mga robot na nag-aalaga ng mga bukid sa ilalim ng pagbabantay ng iilang taong supervisor. Ang lahat ng iba pa ay magsisiksikan sa mga mataong baybaying rehiyon at mga suburb nito dahil doon palagi ang mga tao at ang mga trabaho. Magkakaroon ng maraming trigo at karne ng baka sa kapatagan, ngunit kaunti lang ang mga kapitbahay na mapagbabahaginan. Salamat sa panonood ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, pakikonsidera na Mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit at makikita tayo sa susunod. na pagkakataon sa Map Hack. Sobrang laki ng Rusya na may 11 time zone nito. Kapag sumisikat ang araw sa Moscow, lumulubog na ito sa Vladivostok. Kahit ganon, hindi ito naging imperyo na hindi nilulubugan ng araw kahit anong pagsubok. Bakit? Hindi lahat nasusukat sa laki. Minsan, nagdudulot ng problema ang pagiging malaki. Sinabi ni Vladimir Putin na ang pagbagsak ng Unyong Sobyet ang pinakamalaking geopolitical na sakuna ng ika-20 siglo. Para sa pandaigdigang komunidad, malamang natawa sila rito. Pero hindi ito nakakatawa para sa mga mas malapit sa Russia. Alam nila na gusto at kailangan ng Russia na maging malaki dahil tinitingnan ito ng Moscow bilang mahalaga sa kanilang kaligtasan. Hindi aksidente ang laki ng Russia. Mabilis lumawak ang bansa mula ika-16 hanggang ika-19 na siglo at hindi ito nagsimula bilang proyektong imperial. Isang desperadong hakbang ito bilang tugon sa mga multo ng nakaraan. Pinamunuan na ng Mongol at Tatar ang Russia noon sa kamay na bakal. Naalala ng mga Ruso ang mga pananakop noon at sinikap nilang makuha ang likas na hangganan para maiwasan itong maulit. Sa kasamaang palad, mahirap makahanap ng madaling ipagtanggol na hangganan dito.
Oo, mayroon ng kabundukan ng Ural na na-annex noong 1574 pero hindi naman ito nakatulong sa kanluran. Habang sinasakop ng Tsardom ng Rusya ang kabundukan ng Ural, kasali rin sila sa digmaang Livonian na naging malaking kapahamakan. Numaban ang Rusya laban sa mga kapangyarihang Europeo gaya ng Sweden, Denmark at Polish-Lithuanian Commonwealth habang ang hukbong Ottoman at Tatar mula Crimea ay umabot sa Moscow at nagsimulaan ng sunog. Nakaligtas ang lungsod pero pagkalipas ng isang henerasyon, sumunod naman ang Polish-Lithuanian Commonwealth. Sinakop nila ang Rusya at dahil kaunti lang ang laban, nasakop din ang Moscow. Kung nagtataka ka bakit ganoon ang sinabi ni Putin, unti-unti mo nang nakikita ang dahilan. Madalas binibigyan ng heograpiya ng bentahe ang mga superpower. Bagamat maliit ang Britanya, naging sentro ito ng pandaigdigang imperyo dahil mahirap sakupin isang isla na binabantayan pa ng Royal Navy. Ang Estados Unidos ay naging superpower mula sa pagiging kolonya ng Britanya dahil sa pagkakahiwalay nito sa ibang bansa ng dalawang karagatan. Halos wala talagang depensa ang Rusya. Kung titingnan mo ang mapa ng Europa, mapapansin mo ang isang bagay. Isang bagay na magpapaliwanag kung bakit ganap na nabigo ang pagsalakay ni Putin sa Ukraine. Karamihan sa kontinente ng Europa ay isang malawak at patag na kapatagan na umaabot mula Pyrenees hanggang Urals. Habang papunta ka sa silangan, lalo pang lumalawak ang kapatagan. Sa Urals, umabot ang kapatagan ng mahigit 1,200 milya o 1,931 kilometro mula Arctic Ocean hanggang Caspian Sea. Isa itong lugar na maganda para sa paggalaw ng malalaking hukbo at halos imposibleng ipagtanggol. Alam na alam yan ng Rusya. Sa loob ng maraming siglo, sinubukan nitong baliktarin ang sitwasyong iyon at noong Cold War, sa malaking bahagi ay nagawa na nila ito. Ang Unyong Soviet ay umabot hanggang Berlin, malayo sa kanluran ng kapatagan ng Europa kung saan ito ay mas makitid. Maaaring magtipon ng mas maraming puwersa doon at kung magkaroon ng digmaan, kayang talunin ng kalaban. Matagal nang natatakot dito ang mga bansa ng NATO. Apektado ang lahat ng gawain ng alyansa. Dinisenyo ang mga kanluraning tangke na may saklaw at tibay para sirain ang mahigit isang tangke ng Soviet. Ang teknolohiyang stealth ay nabuo rin dahil sa ganitong geographical na sitwasyon. Ang F-22 Raptor ay nagsimula noong dekada 1980 at 80 upang matiyak na hindi mawawala sa Estados Unidos ang kalamangan nito sa himpapawid sa Europa. Isang bagay na hindi nila kayang ipagwalang bahala dahil kung hindi, maaaring dumagsa ang mga hanay ng tangke ng Soviet ng sunod-sunod at hindi mapipigilan. Pagkaraan, bumagsak ang Berlin Wall at sa loob ng 2 taon, nawala lahat ng tagumpay ng Russia na inabot sa maraming siglo at pinag-alayan ng maraming buhay. Umatras ang Russia sa malayong silangan na may malawak na kapatagan. Ganoon nagtapos ang makasaysayang Russia ni Putin, kahit dati kinakailangang makipagdigma ng Russia para makuha ang mga teritoryong ito. Kaya muling nakipagdigma si Putin para dito, ngunit hindi siya kasing tagumpay ng mga naunang Tsar at diktador ng Soviet. Noong Hunyo 2025, umabot sa 1 milyon ang namatay sa Russia sa isang operasyong militar na dapat ay mabilis lang. Ano ang nakamit ni Putin kapalit nito? Mula sa simula ng pananakop hanggang Hulyo 9, 2025, nakakuha ang Russia ng halos 28,000 milya kwadrado o 72,500 kilometro kwadrado na halos kalahati ng laki ng estado ng New York sa US. Sa linggong iyon, nadagdagan lang sila ng 18 milya kwadrado o 47 kilometro kwadrado. Hawak ng Russia ang tinatayang silangang 20% ng Ukraine, bahagi ng mas malawak na European plain na mahirap depensahan, lalo pa itong lumalala. Bago ang digmaan, ang hangganan ng Russia sa NATO ay 754 na milya o 1,213 kilometro. Gusto ni Putin bawasan ang kahinaan sa pagpuwersa sa Ukraine na bumalik sa orbit ng Moscow, kaya mas mapapalapit ang Russia sa kanlurang European plain. Ngunit sa kasamaang palad, nauwi lang ang plano niya sa pagpasok ng Finland sa alyansa at nadagdagan pa ng 830 milya o 1,300 kilometro ang kabuuang hangganang kailangan niyang depensahan. Ibig sabihin, mas malaking gastos ang kailangan para sa sandatahang lakas para maprotektahan ang malawak na teritoryong ito. Kahit matapos ang digmaan, hindi magiging sapat ang mga makakamit sa Ukraine para mabawi ang paglala ng posisyon ng Russia sa heograpya dahil sa mas pinalakas na NATO. Pero si Putin at posibleng sinumang susunod na diktador ay nakaramdam ng malakas na makasaysayang pag-uudyok. Habang sinusunod ng Russia ang tradisyon ni Pedro, ang dakila at gustong maging superpower, kailangan ito ng mas madaling ipagtanggol na hangganan. Hindi pa natin nababanggit ang pinakamalakas na dahilan. Tignan mo ang mapa ng Russia at hatiin sa Ural Mountains.
Mahigit 75% ng teritoryo ng Russia ay silangan ng linya, ngunit 80% ng populasyon ay nasa kanluran. Ang pinakamahina at pinakamahalagang bahagi ng Russia ay narito rin. Anumang kaguluhan sa bahaging ito ng bansa ay magdudulot ng matinding kapahamakan. Sa malas para sa Moscow, mahina pa rin ang teritoryo nito sa kanluran ng Ural gaya nung panahon ng Mongol at Tatar. 11 time zones ang Russia, pero hindi lahat ay pantay. Karamihan ng mahalagang bagay ay narito lang. Ang mga lungsod ng Moscow at St. Petersburg lamang ay may pinagsamang 17 milyong tao, mga 12% ng populasyon ng Russia. Karamihan sa problema ng Russia ay nasa kanluran, ngunit ang paglawak hanggang malayong silangan ng Urals ay nagdulot din ng issue. Nahikayat ang Russia na pumunta roon nang mapagtanto nilang may mahalagang bagay na makukuha doon. Pero lahat ay may kapalit. Sobrang lamig sa Siberia. Ang karaniwang pinakamataas na temperatura sa isang araw sa loob ng isang taon ay 35.6 degrees Fahrenheit, katumbas ng 2 degrees Celsius, lalo na matindi ang lamig tuwing taglamig. Sa Enero, ang karaniwang pinakamataas na temperatura sa isang araw ay hindi man lang umaabot sa positibong bahagi ng thermometer. Hindi na nakapagtataka kung bakit 3 lang ang tao kada kilometro kwadrado dito. Kaya bakit pa nagpalawak ng teritoryo ang Russia rito? Ang sobrang lamig dito, kaya may mga hayop na makakapalang balahibo tulad ng Arctic fox at tigre. Napansin agad ng mga mangangalakal na Ruso na malaki ang kikitain sa pagbebenta ng balahibo ng mga hayop na ito sa Europa. Noon, ang industriya ng balahibo ay parang industriya ng enerhiya ngayon sa Rusya. Ito ang nagpatakbo ng ekonomiya at nagbigay yaman para sa digmaan at karangyaan ng mga pinuno nila. Kaya't ang mga mangangalakal na Ruso ay nagsimulang dumagsa sa Urals at sumunod agad ang mga hukbo. Dahil sa kakaunting laban ng mga tribo sa rehiyon sa pulburan ng mga Ruso, napilitan silang pumasok sa sapilitang kasunduan. Nagtayo rin ang mga Ruso ng mga kalakalang himpilan sa Siberia. Pumupunta ang mga lokal doon para magbayad ng tributo ng balahibo. Maliban dito, kakaunti ang ugnayan nila sa Moscow, lipunang Ruso, o sa isa't isa at ganoon pa rin na yon. Kumuha ng isa pang mapa ng Russia at tingnan ang network ng mga kalsada. Mapapansin mong maganda ang koneksyon ng Europeanong bahagi ng Russia sa kanluran ng Urals. Malawak ang network sa Moscow. Sa silangan, ibang sitwasyon. Karamihan sa mga distrito ng Siberia ay magkakahiwalay at walang koneksyon maliban sa ilang eksepsyon. Ang pangunahing kalsada ay ang Trans-Siberian Highway. Sa kabutihang palad, tumutulong ang kalsadang ito sa Moscow na kontrolin ang Siberia, ngunit hindi ito nangangahulugang pag-unlad. Ang Trans-Siberian Highway ang ikatlong pinakamahabang kalsada sa mundo. Umaabot ito ng 6,800 milya, halos 11,000 kilometro mula St. Petersburg hanggang Vladivostok. Pero kung akala mong kasing dali lang gumiyahe dito gaya ng sa 65 sa silangang baybayin ng US, mag-isip ka ulit. Oo, sementado ng aspalto at konkreto ang buong highway, pero hindi pareho ang kondisyon ng bawat bahagi. Gaya ng inaasahan, madalas maayos ang highway sa Europeyong bahagi ng Russia. Pero paglagpas mo ng Ural Mountain sa silangan, mas mahirap na ang biyahe, lalo na sa isang tiyak na panahon. At hindi ito tulad ng iniisip mo. Kung maganda ang pampainit ng loob ng kotse mo, malamang hindi magiging kasing hirap ng inaakala mo ang paglamig sa Siberia. Hindi naman, lalo na sa kalsadang ito. Kung maglalakbay ka sa tag-init, mag-ingat. Medyo normal lang ang tag-init sa Siberia, umaabot ang temperatura sa karaniwang pinakamainit na 75 degrees Fahrenheit o 23.8 Celsius tuwing Hulyo, pero may kapalit ito. Maulan tuwing mga buwan ng tag-init, mahigit 4 na pinta o 2 litro ng tubig ang bumabagsak sa bawat 11 talampakang parisukat o 1 metro kwadrado kada araw sa karaniwan. Medyo mas marami pa ito tuwing Agosto, maaring hindi ito mukhang marami. Mas marami talagang ulan ang natatanggap ng New York City tuwing tag-init. Ang kaibahan lang, mas maganda ang pag-aalaga ng Estados Unidos sa kanilang mga infrastruktura. Madalas hindi maayos ang aspaltado ng kalsada sa silangan ng Ural, kaya tuwing umuulan, nagiging putikan ito. Hindi sapat ang resources ng mga otoridad ng Russia para mapanatili ito sa maayos na kondisyon dahil malaki ang distansyang kailangang asikasuhin. Hindi rin nakakatulong na may mga bahagi nitong dumadaan sa mahihirap na lugar tulad ng kagubatan o tundra. Huwag ding umasa na maraming matutuluyan sa biyahe mo. Tandaan, may 3 tao lang kada kilometro kwadrado sa Siberia. Ang pagbubukas ng IN sa rutang ito ay malamang subukan lang ng matatapang na negosyante. Mas malamang na matutulog ka sa loob ng kotse mo o mag-camping kung saan asahan mong maraming lamok ang sasama sayo sa mga bihirang pagkakataon ng init dito. Hindi na nakagugulat na payo ng mga travel guide na maghanda sa pinakamasama at huwag magmaneho mag-isa sa Trans-Siberian Highway.
Kung magkaroon ng sira ang kotse mo o may iba pang uri ng emergency, maaring napakalayo mo talaga sa tulong. Dapat laging tandaan ng mga nagmamaneho ang lawak ng lugar. Ang distansya mula Irkutsk hanggang Khabarovsk, dalawa sa malalaking lungsod sa silangang bahagi lang ng highway, ay mas malayo pa kaysa pagitan ng New York at Dallas, Texas. Tandaan, ang Trans-Siberian Highway ang pinakamagandang kalsada rito. Mas masama pa ang lagay ng mga lokal na kalsada. Kadalasan, hindi sementado ang mga daan at kung sementado man ay lubak-lubak. Dahil dito, may mga bayan sa Siberia na halos di madaanan buong taon. 10% ng populasyon sa Russia ay napuputol ang koneksyon sa bansa ng ilang araw o linggo, gaya ng Cherski sa Sakha Republic. Ang temperatura dito tuwing taglamig ay maaring bumaba hanggang minus 58 degrees Fahrenheit o 50 sa ibaba ng 0 sa Celsius. Malayo ito sa Trans-Siberian Highway, kaya't ito ay hiwalay at nakalubog sa yelo at nyebe ng 8 buwan. Parang sinadya talaga ito. Itinatag ang lugar noong 1931 bilang bahagi ng Gulag Network ni Stalin. Sa tuktok nito, may populasyong halos 12,000 ang bayan, pero karamihan ay umalis matapos bumagsak ang Soviet Union. Halos 2,100 na lang ang natira noong 2010 Russian census. Ang Cherski ay typical na halimbawa ng mga bayan sa Siberia, lalo na sa hilaga ng Arctic Circle na kadalasang nasa tundra. Pwedeng madala ng supply ang mga truck kapag nagyayelo ang ilog, pero hindi na nakakagulat na mahaba at delikado ang mga biyahe. Ang biyahe mula Yakutsk, pinakamalaking lungsod sa rehiyon, papuntang Cherski ay wala pang 1,200 milya, 1,000 kilometer at tumatagal ng 1 linggo. Umaabot ng 4.5 oras ang biyahe sa turboprop na eroplano. Kahit ilang siglo na ang lumipas, hindi pa rin napaunlad ng Russia ang infrastruktura para ikonektang Siberia sa sentro ng bansa, bahagi ito ng kanilang plano. Nakakatulong ito kapag nakakakita ang Moscow ng pangangailangan na pagsamantalahan ng mga lokal para sa kanilang mga ambisyon. Ang mga taga-Siberia ang unang namamatay sa Ukraine para hindi namamatay ang mga tao sa pangunahing lungsod ng Russia. Pero ang ganitong pagtrato sa kanila ay parang tabak na may 2 talim. Ang kakulangan ng pansin sa tao at infrastruktura rito ay dahilan kung bakit natigil sa pangalawang gear ang ekonomiya ng Russia. Ang Siberia ay may kakaibang kabalintunaan sa modernong Russia. Paano naging mahirap ang isa sa pinakamayamang lugar sa mundo? Tapat ang mga numero. Ang Russia ang bansang may pinakamaraming likas na yaman sa buong mundo. Tinataya ng mga mamumuhunan ang halaga ng mga likas na yaman nito sa napakalaking 75 trilyong dolyar. Kahit ang Estados Unidos ay pumapangalawa lamang na may 45 trilyong dolyar na halaga ng likas na yaman. Ang Russia ang may pinakamalaking napatunayang reserba ng natural gas sa mundo na umabot sa 1.32 kwadrilyong cubic feet noong 2020. Katumbas ito ng 20% ng reserba sa mundo, may 80 bilyong bariles ng napatunayang langis, kaya ikawalo ito sa pinakamalaking reserba sa mundo. Pero marami pa itong maya-alok bukod doon. Napakaiba-iba ng likas na yaman ito. Ang Russia ay parang isang parirala. Mula sa mitolohiyang Griego, litera na hitik sa ginto. Nakapagmina ito ng 322 tonelada noong 2023 pangalawa sa China at 71 lang dito ang nagamit nila. Marami pang iba bukod sa ginto. Ang malayong silangan ng Rusya ay may pilak, troso, iron ore, tinga at zinc. Meron din itong higit sa 500 at 43 milyong acre. 220 milyong hektarya ng lupang sakahan. Mahalaga ito dahil bukod sa enerhiya, ang produktong agrikultural ang ikalawang pinakamalaking export ng Rusya. Kung akala mong kulang ang Rusya sa materyales para sa digital na ekonomiya, mag-iisip ka ulit. Tinataya ng US Geological Survey na may 3.8 milyong metriko tonelada ng rare earth metals ang Rusya. Ang kanilang reserba ay ika-5 sa pinakamalaki sa buong mundo. Sabi ng Ministry of Natural Resources ng Rusya, mas malaki ang stockpile nila na 28.7 milyong tonelada, anuman ang halaga nito. Hindi ka namin masisisi kung sa tingin mo ay hindi ito ganoon kahalaga. Sa kahit anong paraan, ang mga metal na ito ay hindi lang iisang uri, kundi iba-iba ang klase. May lithium para sa baterya, gallium para sa semiconductor, at beryllium para sa eroplano, spacecraft at nuclear fusion reactor. Ilan lang yan sa mga halimbawa. Ang Yakutia lamang ay may hindi bababa sa 1.7 milyong tonelada ng rare earth material sa Tomtor deposit nito. Pero sa kabila ng napakalaking yaman na ito, ang ekonomiya ng Rusya ay ikalabing isa lamang sa pinakamalalaki sa buong mundo.
Malaki iyon, pero sa dami ng yaman nila, bakit hindi pa mas malaki? Lalo pang lumalala ang sitwasyon kapag tiningnan ang kalagayan ng mga tao. Ayon sa World Bank, ang GDP per capita nito ay halos $15,000 noong 2024. Mas maliit pa yon kumpara sa mga bansa tulad ng Costa Rica. Sa totoo lang, ang mga distrito ng Siberia na mayroong lahat ng kayamanang ito ay unti-unti na ring nauubos ang mga tao. Milyon-milyong tao ang umalis simula 1,991 papuntang Moscow at iba pang lugar para sa mas magandang oportunidad. 1/4 ng populasyon sa malayong silangan ng Rusya ang nawala, 5 milyon na lang ang natira. Hindi sana ito mangyayari kung napapakinabangan nila ang kayamanang ito. May plano si Putin para ayusin ito. Gusto ni Putin na mapasama ang Rusya sa top 5 rare earth producers at makuha ang 12% ng global market pagdating ng 2030, pero malabo itong mangyari. Naalala mo ba ang sistema ng kalsada doon? Malamang na hindi magkakaroon ng maraming aktibidad. Wala kasi talaga ang kinakailangang infrastruktura doon. Gaya ng malamang napansin mo na ang mga kalsada ang isa sa mga pinakakaraniwang inirereklamo ng mga lokal sa Rusya. May magandang dahilan kung bakit sila nagrereklamo tungkol dito. Talagang delikado ang mga kalsada sa Rusya. Noong 2023, 14,000 at 700 katao ang namatay dahil sa mga aksidente sa trapiko. Mas kaunti yon kaysa sa halos 41,000 na namatay sa Estados Unidos noong taong yon. Pero kapag isinasaalang-alang mo na mayroong 243 milyong lisensyadong driver sa Estados Unidos at 72 tuldok 5 milyon lang sa Rusya, mas kapansin-pansin ang mga aksidente. Muli, totoo ang mga numero. Noong 2023, 0.01% ng driver sa Amerika ang namatay sa aksidente, doble kaysa sa mga driver sa Rusya. Minsan, iniranggo ng Goldman Sachs ang road network ng Rusya bilang ika-100 at 30 sa 142 sa buong mundo. Matagal na mula nun, pero dahil 40% ng budget ng gobyerno ng Rusya ay napupunta pa rin sa militar, malamang hindi pa rin nagbago ang sitwasyon. Mas lumala pa ito at ngayon, hindi na lang ito limitado sa Siberia. Pinakamalaki ang problema sa Siberia, ngunit madalas ding siksikan ang mga kalsada sa gitna ng bansa dahil sa masamang kondisyon. Hindi kayang hawakan ng ruta sa pagitan ng Moscow at St. Petersburg ang bigat ng trapiko ng truck, kaya nagdudulot ito ng panibagong kabalintunaan. Paano magiging malakas ang Russia sa rare earth kung hindi nito kaya magpadala ng tao, kagamitan at produkto sa malawak nitong bansa? Bago ang digmaan, tinantiyan ng Russian Ministry of Transport na nawawala sa Russia ang 7 to 9% ng GDP taon-taon dahil sa sirang kalsada. Bakit hindi subukan ng Russia ang lahat ng paraan para mapabuti ang mga kalsada nila? Kasi hindi ganun kasimple. Malaki ang epekto ng matinding klima laban sa mga ganitong pagsisikap. At saka, nariyan pa ang korupsyon. Ang korupsyon ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit hindi naging matagumpay ang Russia ayon sa gusto ng mga diktador nito. Ganito pa rin ngayon. Ang pagpapabuti ng infrastruktura ng isang bansa ay nangangailangan ng malaking puhunan at dahil sa dami ng perang umiikot, huwag ka nang magulat kung marinig mong pinupuntirya ito ng mga tiwaling opisyal. Ang Russky Bridge, dating pinakamahabang suspension bridge sa mundo, ay may habang 3,900 talampakan, 1,200 metro at naguugnay sa Vladivostok at Russky Island. Natapos ito noong 2012 at pinuri ito ni punong ministro Medvedev bilang simbolo ng inhinyeriyang Ruso. May isa lang problema. Para itong bersyon ng Russia ng isang tulay na walang patutunguhan. Ang isla ng Risky ay may 5,000 lang na naninirahan at umabot ng $1.1 bilyong ang halaga ng paggawa ng tulay. Isa lang ito sa mga halimbawa. Ayon sa mga taga-Masid, 70% ng pondo sa proyektong kalsada ay nawawala dahil sa korupsyon. Nagbabayad ang lokal na kontratista sa mga politiko para makuha ang proyekto, kaya natitira na lang ang kaunting pera para sa pagtatayo ng kalsada. Pagkatapos, ang mga lokal ay nagrereklamo tungkol sa parang obstacle course ng mga lubak na kailangan nilang lampasan. Gaya ng ibang taxi driver, mahilig din makipagkwentuhan ang mga taxi driver sa Russia sa mga dayuhang pasahero. Ngunit di nila pinag-uusapan ang panahon o opinyon tungkol sa Moscow. Madalas nilang tanungin, ano ang masasabi mo sa mga kalsada namin sa Russia? Kahit ano pa ang sagot ng pasahero, isa lang ang sagot nila. Dahil sa Russia, ang pagrereklamo tungkol sa mga kalsada ay parang pambansang libangan na. Mahigit 70% ng populasyon ang sang-ayon dito. Sobrang sama ng mga kalsada. Hindi sapat at mali ang pamumuhunan ng Russia sa infrastruktura at kahit naging maayos ito, halos hindi pa rin masusolusyunan ang problema.
Sobrang laki lang talaga ng bansa. Kahit ang Estados Unidos ay maraming problema sa pagpapanatili ng kanilang infrastruktura. Malaking dahilan nito ay dahil sobrang dami nilang kailangang alagaan. Ito ang ikatlong pinakamalaking bansa sa mundo na may 4 na time zone sa kontinente. Pero mas malaki at mas matindi ang Russia. Lumalamig pa at likas na mapanganib ang pagpapadala ng mga bagay sa ganung layong lugar. Isipin mong sinikap mong makuha ang isang rare earth deposit na inabot ng milyon para mahukay mula sa lupa, pero kailangan pa nitong bumiyahe ng libu-libong milya sa malupit na taglamig sa Siberia. Kahit world-class at maayos ang mga riles at kalsada sa Rusya, kailangan pa ring tawirin ng mga produkto ang napakalawak na espasonyum ito. Ganito rin ang naging problema ng Sina noon. Silk Road ang sentro ng kalakalan sa mundo, umaabot hanggang kanlurang Europa. Kahit alisin ang mga tagapamagitan at tulisan gaya ng ginawa ng mga Mongol, mahaba at delikado pa rin ang ruta. Palaging hadlang sa paglago ng ekonomiya ang geographical na distansya. Kaya nga, nang magkaroon ng mga alternatibo tulad ng mga rutang pandagat na nadiskubre ng mga Europeo noong huling bahagi ng ika-15 siglo, mabilis na naisantabi ang Silk Road. Si Xi Jinping ay desperadong bumubuhay nito, pero mukhang kasing tagumpay lang ng kaibigan niya sa Hilaga. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng isa pang kakaibang paradoha. Sa teorya, hindi dapat nililimitahan ang Rusya ng mga delikadong rutang panlupa. Halos 24,000 milya o 38,600 kilometro ng baybayin ang mayroon ito, pang-5 sa buong mundo. Pero hindi lahat ng baybayin ay pare-pareho. Hindi sinasamantala ng Rusya ang baybayin nito. Pagdating sa trapiko ng container port, ayon sa World Bank, namungguna ang China na may halos 269 na milyong 20-foot o 6 metrong equivalent units noong 2022 isang termino na tumutukoy sa karaniwang laki ng shipping container. Pumanggalawa ang Estados Unidos na malayo sa likod na may 62.2 milyon nasaan ang Rusya, wala sa top 10. Subukan mo sa ika-36. Mas mababa pa yon kesa sa Belgium. Ang Singapore, ika-3 sa ranggo ay may mga pantalan na halos 10 beses ang dami ng container traffic kumpara sa Rusya. May dahilan ito. Hindi maganda ang mga pantalan ng Rusya at hindi lang dahil sa kawalan ng kakayahan o korupsyon. Sa teorya, pwede namang ayusin yon. Pero may isang bagay na di na mababago. Tingnan mo kung nasaan ang baybayin ng Rusya. Matatagpuan sa hilaga ng bansa ang karamihan ng baybayin at higit kalahati ng teritoryo ng Rusya ay nasa itaas ng ika-60 degree hilagang latitude. Ang bahagi ng Rusya ay bumubuo ng mahigit 53% ng kabuuang baybayin ng Arctic Ocean. Ano ang lagi mong aasahang makikita rito? Halata na ang sagot. Halos lahat ng daungan ng Rusya ay nagyeyelo sa maraming buwan. Solusyon dito ang mga icebreaker na marami ang Rusya. Mayroon silang 57 icebreaker na barko, pinakamarami sa lahat ng bansa. Ang Canada na pangalawa ay may 18 lang. 8 sa mga icebreaker ng Rusya ay nuklear. Kaya nilang manatili sa dagat ng ilang buwan, magbasag ng yelo at suportahan ang kalakalan ng Rusya. Ang Estados Unidos na may 5 icebreaker lang ay nakikita na problema ang fleet ng icebreaker ng Rusya. May 47 lang ang buong NATO. Kaya nakipagkasunduan ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito sa NATO para hindi makuha ng Rusya ang kontrol sa Arctic. Plano nilang magbuo ng fleet na may 70 icebreaker, ngunit may dahilan kung bakit napabayaan ng US ang icebreaker fleet nito. Hindi nila kailangan ng sobrang mahal na barko dahil hindi naman nagyelo na matagal ang mga daungan nila at laging bukas para sa negosyo. Papayag ang Rusya makipagpalit ng kalagayan kung kaya nila dahil kakaunti lang ang dauman nila na hindi nagyeyelo. Sa ngayon, kabilang dito ang Sevastopol sa sinakop na Crimea at Novorossiysk sa Black Sea. Pero hindi ito perpekto. Nasa likod sila ng Bosphorus at Dardanelles na hawak ng matagal ng karibal na Turkey. Nagpatuloy ang tunggalian ilang araw matapos ang pananakop ng ideklara ng Turkey na hindi papayagang dumaan ang mga barkong pandigma ng Russia sa mga kipot. Kung lumala pa, pwedeng harangin ng mga Turko ang pagpasok ng Russia sa Mediterranean kahit kailan. Si Pedro ang Dakila at mga sumunod na diktador ng Russia ay nagbuwis ng maraming buhay at yaman sa mga digmaang tumagal ng ilang salinlahi laban sa mga Ottoman na Turko para makapagtatag ng mga pwesto sa Black Sea. May geographical na kalamakan pa rin ang Turkey kaya pinalawak ng Russia ang teritoryo nila sa ibang lugar para maghanap ng mas maraming daungan sa maiinit na tubig. May Kaliningrad din pero may problema ito. Imbes na nasa likod ng choke point ng Turkey, ngayon ay nasa likod na ito ng madaling controlling choke point ng dating kaaway tulad ng Denmark at Sweden, lalo na may tulong ng Amerika.
Pinapalakas muli ng Sweden ang Gotland na 214 na milya lang ang layo. 214 milya? 345 kilometro ang layo mula sa Kaliningrad. Tinatawag na itong aircraft carrier ng NATO sa Baltic. Kahit makalusot ang barkong Ruso sa mga choke point dito, kailangan pa rin nilang dumaan sa English Channel at sa naval assets ng NATO. Noon, hinarap pa nila ang lakas ng Royal Navy, kaya hindi rin sagot ang Kaliningrad sa problema ng Russia sa Black Sea. May paraan nga ang heograpiya ng Russia para makalusot, pero hindi rin ganoon kasimple. Nakakagulat, ang Murmansk port ay kadalasang hindi nagyayelo tuwing taglamig kahit nasa hilagang latitude. Dahil ito sa mainit na agos ng jet stream mula sa Gulpo ng Amerika, dating tawag Gulpo ng Mexico. Pero teka, tingnan mo kung nasaan ang Murmansk. Para makarating sa bukas na karagatan mula Murmansk, kailangang dumaan ng mga barkong Ruso sa GIUK Gap, ang dalawang kipot sa pagitan ng Greenland at Iceland at ng Iceland at United Kingdom. Ang Royal Navy ay may maraming karanasan sa pagpapatrolya sa mga katubigang ito sa alaala pa ng mga buhay ngayon. Noong Cold War, dito sila nagpakadalubasa. Mas malala pa ito para sa imperial na Rusya noong Royal Navy ang nagahari sa mga dagat ng mundo. Dahil kulang ang Rusya sa bukas na mainit na daungan sa Europe, nagkaroon sila ng dahilan para palawakin ang teritoryo nila pasilangan, lampas Urals hanggang Pacific Ocean at Hilagang Amerika. Ano ang nakuha nila sa mga pagsisikap na ito? Una, tingnan natin ang daungan ng Petropavlovsk-Kamchatsky sa Kamchatka Peninsula. Nakakagulat, hindi ito nagyayelo. Sa malas para sa Rusya, hindi pa rin maganda ang sitwasyon. Hindi pa rin nakakonekta sa kalsada o tren ang Kamchatka sa pangunahing lupain ng Rusya. Masyadong mabagsik ang lupain doon. Nagpatuloy ang Rusya sa paghahanap sa Eurasia ng daungan na may mainit na tubig na hindi dumadaan sa mapanganib na checkpoint. Isa sa mga pangunahing layunin ang Vladivostok. Nakuha ito mula sa China noong ika-19 na siglo, malaking tagumpay ito. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito sapat para sa Rusya. Dati, nagyayelo ito ng 4 na buwan taon-taon. Wala itong Gulf Stream at malapit sa polar na temperatura, kaya nagyayelo ang Siberia mula Nobyembre hanggang Marso. Mas mainit na ang klima kaya bihira nang magyelo ang daungan, pero may isa pang problema. Para makarating sa bukas na dagat, kailangang dumaan ng mga barkong Ruso sa mga checkpoint sa dagat ng Japan mula Vladivostok. Masama ito para sa Moscow. Hindi na kontento ang Russia sa Vladivostok kaya sinubukan nitong kontrolin ang Port Arthur na ngayoy distrito ng Lushunko sa Dalian, China. Hindi rin ito nagyayelo tuwing taglamig. Oo, hiwalay pa rin ito sa bukas na dagat pero mas mainam dumaan sa Yellow Sea at baybayin ng China kaysa sa dagat ng Japan. Tama ba? Iba ang pananaw ng Japan kaya sumiklab ang digmaang Ruso-Hapones. Mula noon, naging magkaaway halos palagi ang Russia at Japan. Hindi na panatili ng Russia ang Port Arthur. Nakuha ito ng Japan nung digmaan. Nakuha ito ng Unyong Soviet matapos ang ikalawang digmaang pandigdig, pero ibinigay din sa People's Republic of China noong 1956. Sa huli, nauwi rin sa wala ang lahat ng pagsisikap. Inisip ni Pedro ang dakila na magiging makapangyari ang bansa sa dagat ang Russia, pero walang nakasunod sa kanya na tumupad sa pangitain na yon. Noong ika-19 na siglo, desperadong naghanap ang mga Tsar ng Russia ng mainit na daungan na ligtas sa Royal Navy, kaya tiningnan nila ang Persian Gulf at Indian Ocean. Dahil dito, nagsimula ang dakilang laro laban sa Britanya na hindi napanalunan ng Russia. Sa kabila ng mga tagumpay nito, nananatiling landlocked ang Russia kung nanaisin ng mga kalaban nito. Hindi na kailangang balikan ang nakaraan para makita kung gaano ito kadelikado sa seguridad ng Russia. Mabilis talaga ang naging pagsulong ng mga Nazi nang salakayin nila ang Unyong Soviet noong Hunyo 22, 1941. Pumayag ang Estados Unidos na magpadala ng supply sa mga Soviet sa ilalim ng Lend-Lease Act. Pero may malaking problema. Paano makarating ang mga kalakal? Murmansk ba? Mahirap at delikado ang rutang yon dahil sa mga U-boat ng Nazi. Sinakop din ni Hitler ang Norway. Sa Black Sea, hindi pwede dahil kontrolado ng Axis ang Greece. Nasakop ng mga Nazi ang Crimea at napanatili ito hanggang 1944 Vladivostok o ibang lugar sa baybayin ng Russian Pacific. Kailangang harapin ang Imperial Japanese Navy nang nangihibabaw ang Tokyo sa rehiyon. Iisa lang ang opsyon. Dadaan ang mga barko sa daungan sa Persian Gulf tapos sa Persian Corridor sa Iran. Parang eksena ito sa parody movie bago pa magawa. Pinagsamang sinakop ng Britanya at Soviet Union dahil simpatetiko ang gobyerno sa Axis powers.
Sa kabutihang palad, nagtagumpay ang pananakop. Dumating sa Rusya ang supply mula Amerika matapos libutin ang kalahati ng mundo, kaya napaurong ang mga Nazi. Sa teorya, pwedeng magtayo ang Rusya ng malakas na hukbong dagat laban sa mga kahinaang geographical. Pero may problema. Siguro inaasahan mo na ito. Sa papel, isang hukbong dagat ng Rusya sa pinakamalalakas sa mundo. Pero kung susuriin mo ng mabuti, makikita mo ang mga hamon na kinakaharap nito. Lahat na malalaking barko ng Rusya, kabilang ang tanging aircraft carrier, 4 na cruiser, 10 destroyer at mga submarino, ay mahigit 30 taon na ang tanda. Kadalasan, ang mga bagong barko sa serbisyo ay magagaan na frigate o corvette na may mas maikling abot at di kasing husay sa labanan. Unti-unting nawawalan ng kakayahan ang hukbong dagat ng Rusya na protektahan ang kanilang kalakalan sa dagat at punan ang mga kahinaang geographical. Lahat ng ito ay dahil sa isa pang katotohanan tungkol sa heograpiya na alam mo na ngayon. Hindi nawala ang problema ng malalawak na bukas na hangganan ng Rusya kahit gusto ni Pedro ang dakila na gawing makapangyarihang pandagat ito dahil may mga posibleng kaaway sa kanluran at silangan. Magastos ang pagkakaroon ng world-class na militar lalo na sa hukbong dagat. Iyan ang dahilan kung bakit sa kasaysayan, karamihan sa mga estado ay kailangang pumili kung gugugol sila ng yaman para maging makapangyarihan sa lupa o maging makapangyarihan sa dagat. Pero medyo mali ang pahayag na yan. Madalas, heograpiya ang nagpapasya para sa kanila. Dahil isla ang Britanya, hindi nila kailangang gumastos ng malaki sa hukbong lupa, kaya sa hukbong dagat sila nag-invest para sa depensa. Isa rin itong mahusay na paraan para maging pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. Sa Rusya, kabaligtaran ito. Dahil sa mga hangganang mahirap ipagtanggol, kailangan nitong gumastos ng malaki para mapanatili ang hukbong lupa na magbabantay sa malawak na teritoryo. Ang mga krisis ng Rusya ay nangyari sa lupa, hindi sa dagat. Para sa Moscow, ang kapangyarihan sa dagat ay luho na hindi na nila kayang tustusan. Kaya, may paraan pa ba para sa Rusya? May paraan kaya ang Rusya para maihatid ang kanilang yaman sa nagugutom na pandaigdigang merkado nang hindi nahadlangan ng mga dayuhang karibal? Maaring meron. Para sa Rusya, ang global warming ay isang napakagandang bagay. Noong 2018, pumirma ang Rusya at China ng kasunduang pamumuhunan na $5 bilyong para sa infrastruktura. Karaniwan ito, pero may kakaiba. Ang tanging prioridad na binanggit ng Rusya ay ang Northern Sea Route. Ang rutang ito, na kilala mo rin bilang Northeast Passage, ay sumasaklaw sa distansya sa pagitan ng Murmansk at Vladivostok. Marami itong mga benepisyo. Naalala mo ba yung barkong naipit sa Suez Canal noong 2021? Nagdulot ito ng $400 milyong kada oras na pagkalugi sa pandaigdigang ekonomiya. Kung na-develop ng maayos ang Northern Sea Route, maiiwasan yon. Imbes na dumaan sa masisikip na daanang gaya ng Kipot ng Malacca at Suez Canal, pwede silang maglakbay sa baybayin ng Russia. Maraming benepisyo ito, makakatipid ng oras at pera. Ang karaniwang biyahe halimbawa mula Tokyo papuntang Hamburg ay umaabot ng 48 araw kung dadaan sa Suez Canal. 35 araw lang ang biyahe sa Northern Sea Route. Matagal nang umaasa ang tao na makatipid ng oras sa Arctic shipping routes mula ika-16 na siglo. Pero ngayon, mukhang gumaganda na ang sitwasyon, halos literal. Noong 2010 umabot sa 40, 1,000 tonelada ng kargamento ang dumaan sa Northern Sea Route. Pagsapit ng 2019, halos 7 beses na itong tumaas sa 200 at 85,000. Bahagi ito ng dahilan ay dahil sa mas maraming icebreaker. Pero umaasa ang Moscow na magiging mas bihira na silang makita sa dagat sa lalong madaling panahon. Nagkakaisa na ang mga siyentipikong modelo at hinuhulaan nila ang isang bagay na di pa nangyari sa 100 at 25,000 taon. Pwedeng mawala ng yelo ang karagatang Artiko tuwing tag-init sa 2050. May mga mas matitinding prediksyon na maaring mangyari ito sa lalong madaling panahon gaya ng dekada 2030 at maaring magandang balita ito para sa Rusya. Ang pag-unlad sa kahabaan ng Northern Sea Route ay mas nading paksa ng hype kaysa sa totoong nangyari. Interesado pa rin ang Sina, pero konti lang ang konkretong proyekto. Naantala pa ito ng pananakop ng Rusya sa Ukraine. Pwede pa rin tayong umasa ng konkretong pamumuhunan na yung siglo. Malaki ang posibleng benepisyo at Rusya ang pinakamalaking panalo. Isipin mong iba't ibang barko ang dumadaan sa baybayin ng Rusya para sa negosyo. Ngunit napapalaya ba talaga nito ang Rusya sa sumpa ng heograpya? Yan pa ang dapat pag-usapan. Ilang taon na ang lumipas, may ilang makabansang military vlogger sa Rusya na nag-usap tungkol sa pagbawi ng Alaska bilang tugon sa bagong batas ni Putin. Naglaan ito ng pondo para sa paghahanap, pagrerehistro at legal na proteksyon ng mga ari-ariya ng Rusya sa ibang bansa, kabilang ang mga teritoryo mula sa dating imperyo at Unyong Sobyet.
Hindi binawi ni Putin ang Alaska, ngunit kinuwestiyon ng mga kritiko ang kahulugan ng proteksyon. Karaniwang taktika sa pananalita ang salitang yon sa kasaysayan ng pagpapalawak ng Rusya. Sa pagkatunaw ng yelo sa Arctic, may dahilan silang nais itong bawiin. Ang distansya sa pagitan ng teritoryo ng Rusya at Amerika sa Bering Strait ay 55 milya lang o 88 kilometro sa pinakamakikitid na bahagi ng mainland. Magiging problema ito sa pagpapadala ng Rusya sa Arctic. May 9 na aktibong base militar ng US sa Alaska. Ang ilan dito ay may advanced na kagamitan gaya ng F-22 Raptor at F-35 Lightning II at may pasilidad din para sa pagsubok ng submarino. Kung magkagipitan, hindi pa rin ligtas ang kalakalan ng Rusya sa hilagang sea route mula sa mga dayuhang kapangyarihan. Sa ika-21 siglo, maaaring maging mapanganib na choke point ang Bering Strait na kailangang solusyonan ng Rusya, ngunit hindi nila magawa. Kaya makikita mo, pagdating sa Rusya, ang kilalang tagapagsalaysay ng buhay ni Stalin na si Stephen Kotkin ang nagsabi ng pinakamaganda. Gusto ng Rusya maging tanyag na makapanyarihang bansa, ngunit hindi sumabay ang kakayahan nila sa ambisyon. Kahit malaki ang hukbo o makapangyarihan ang pinuno, hindi nila masasakop ang buong mapa. Salamat sa pagsama ngayon. Kung nagustuhan mo ang video at gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit, magkita tayo sa susunod na Map Pack.